Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. My Master. Kabanata 2041 hanggang 2050. Subukan ang iyong swerte sa black market. Ang demonic bird ay tumingin kay Yang Yiu at sinabi, huwag mo nang isipin iyon. Napakaraming henyo na may higit na pambihirang mga talento kaysa sa iyo na gustong pumasok sa panloob na lungsod ng kaguluhan ngunit hindi makapasok. Ikaw, isang mahina, walang pagkakataon. Ikaw ay isang bastard, minamaliit mo ako. Sabihin mo sa akin, paano ako makakapasok sa inner city ng Chaos Fairy City? Anong mga benepisyo ang makukuha mo pagkatapos mong makapasok? Sabi ni Yang Yiu, nakatingin sa demonic bird. Sinabi ng demonic bird, hehe, hindi kita minamaliit. 3 lang ang kondisyon para makapasok sa loob ng lungsod ng Chaos Immortal City, ngunit kakaunti ang mga tao sa buong mundo ng diwata ang makakagawa nito. Ang una ay ang pagsubok sa pagkilala sa pader ng lungsod. Walang gate ng lungsod sa panloob na lungsod, at ang pagbubukas ng gate ng lungsod ay nangangailangan ng pagsubok sa pader ng lungsod, at pagkatapos ay lilito ang pintuan ng lungsod. Pagkatapos nito, magkakaroon ng manifested inscription question, na parang isang examiner na nagbibigay ng tanong sa mga estudyante at hinihiling na sagutin nila ito. Pagkatapos mong sagutin ito, maaari kang magpatuloy sa pangatlo, ngunit ang pangatlo ay magpapabagsak sa 99% ng mga tao. Ang unang dalawa ay pampanitikan, at ang pangatlo ay militar. Balitang-balita na kailangan mong maabot ang antas ng Immortal Emperor para magsimula, at huwag mo nang isipin iyon kung wala kang antas ng Immortal Emperor. Sino ang nagtakda ng ganyang mga baluktot na kondisyon? Kung mayroon kang antas ng Immortal Emperor, sino ang papasok? Hindi ba ang mga taong gustong pumasok ay gustong pagbutihin ang kanilang paglilinang? Si Yang Yiu ay labis na naguguluhan sa gayong mga kondisyon. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, walang sinuman ang nagtakda ng mga kondisyon. Chaos Immortal City Inner City, ang 3 kondisyong ito para sa pagpasok sa Inner City ay umiral na mula noong itinatag ang Chaos Immortal City. Walang nakakaalam kung anong mga tao o nilalang ang umiiral sa panloob na lungsod ng Chaos Immortal City. Kung tutusin, wala pang pumasok simula pa noong unang panahon. Ito ay tiyak na dahil dito na ang lahat ay lalong nakikiusyoso tungkol sa misteryo ng Chaos Immortal City Inner City. Gustong subukan ng lahat, ngunit walang matagumpay na nakapasok. Kung makapasok ka, baka maibalik mo ang iyong tauyuan. Ang 5 kulay na banal na kapangyarihan ay isang magandang bagay. Ang pagsipsip at pagsasanay ay magiging doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sinabi ni Yang Yiu, kaya ang 5 kulay na divine power ay ang kapangyarihan ng God Realm. Sa wakas, naging matalino ka sandali. Ang 5 kulay na divine power ay talagang kapangyarihan ng God Realm. Sabi ng Diyos at demonyong ibon. Nagtanong ang dalawa at sumagot sa isa't isa. Hindi naisip ni Yang Yiu na pumunta sa inner city. Gusto lang niyang intindihin ito. Hindi siya sapat na mayabang upang maging kapantay ng Immortal Emperor. Dahil ang Immortal Emperor lang ang makakasubok sa pangatlo, bahala na siya, isipin mo na lang. Mas mabuting gawin muna ang mga kasalukuyang bagay. Siya at ang Demon Bird ay dumating sa isang malaking parang kabute na gusali sa Outer East City. Nagtanong si Yang Yiu, binata, gusto kong bumili ng elixir. Bakit mo ako dinala dito? Mukhang hindi naman siya nagbebenta ng elixir. Sampain ng demonic bird, alam mo shit, alam mo bang ito ang black market? Walang masyadong magagandang bagay sa mga bukas na tindahan at palengke sa Chaos Fairy City. Dinala kita sa black market para makita ang lungsod at para din mamili. Noong mga panahong wala kang malay, naghahanap din ako ng mga kayamanan na makakapag-ayos ng iyong Chenkun Dao Yuan. Narinig ko ang ilang mga ideya na lilito sa black market ngayon. Subukan mo ang swerte mo at baka makakita ka ng magandang bagay. Nang marinig ni Yang Yiu na mayroong isang kayamanan na maaaring kumpunihin ang kanyang Chenkun Dao Yuan, agad siyang natuwa at nagmadaling nagtanong, anong kayamanan ito? Kaya ba nitong ayusin ang aking Dao Yuan? Sinabi ng demonic bird, naghirap ako sa pag-eavesdrop, at hindi ko alam kung tumpak ito, ngunit sa tingin ko hindi ito maaaring mali. Ito ay sinasabing ambergris, na nagmula sa primitive area ng Chaos Fairyland, ngunit ang tunay na ambergris, kung ito ay talagang lilito, malamang na ayusin ito ang iyong Dao Yuan. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito, mula sa sinabi mo. Isang posibilidad lang. Naramdaman niya agad na hindi mapagkakatiwalaan ng hairy bird. Ayon sa ibong may halong buhok, hindi tiyak kung maaaring lumabas ang ambergris sa black market na ito. Ito ay ang impormasyon lamang na nakuha sa pamamagitan ng mga pagtatanong. Kung maibabalik ba nito ang kanyang Dao Yuan, ito ay mas hindi alam. Kaya naramdaman ni Yang Yiu na ang may halong buhok na ibong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Sinabi ng mahiwagang ibon, mayroon ka bang ibang paraan? Nanlamig ang mukha ni Yang Yiu. Wala talaga siya. Dapat kang makontento.
Sa tingin mo ay maliit na bagay ang pinsala sa iyong dauyuan. Mabuti na lang at hindi ka inutil. Ang impormasyong nakuha ko ng buong pagsisikap ay palaging isang pag-asa. At saka, dapat mong isipin kung kakayanin mo ang presyo kung talagang lilito ang isang kayamanan tulad ng ambergris. Laway daw ng dragon. Ang dragon ay naging extinct sa prehistoric times. Ang ilang mga tao ay sapat na mapalad na makakuha ng isang drop. Ngayon, ang bagay na ito ay tina-target ng hindi mabilang na puwersa at malalakas na lalaki sa Chaos Immortal City, naghihintay na lumitaw ito at gamitin ang lahat ng paraan upang makuha ito. Ang laway ng dragon ay hindi mo mahahanap. Ordinaryong mga bagay, isang patak ay sapat na upang gumawa ng isang walang kamatayang kaharian ng hari sa walang kamatayang hari, at ito rin ay kahangahangang baguhin ang katawan ng talento. Ang mga benepisyo ay hindi maisip. Marahil maraming makapangyarihang tao sa magulong immortal na lungsod na ito ang lalabas upang magnakaw. Ang black market na ito ang pinakamalaking market sa Outer East City. Maraming tao ang normal na pumupunta dito, hindi pa banggitin ang sandali kung kailan ipinanganak ang ambergris, na higit na pambihira. Hindi mo ba nalaman na mas maraming tao sa kalyeng ito kaysa sa ibang kalye habang naglalakad kami? Tignan mo yung gate, ilang tao na ba ang nakapasok? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon kay Yang Yiyo na obserbahan. Sa simula, hindi ito pinansin ni Yang Yiyo. Pagkatapos sabihin ng Diyos at demonyong ibon, nalaman niyang totoo ito. Mas marami ang tao sa buong kalye kaysa sa ibang mga kalye. Sa tarangkahan ng malaking gusaling parang kabute, umagos ang mga tao na parang tubig. Tara, subukan natin ang ating kapalaran, sabi ng Diyos at demonyong ibon. Talagang hindi nakaimik si Yang Yiyo tungkol sa may halong buhok na ibong ito, at hindi naiwasang sabihin, sabi mo hindi mabilang na mga tao ang naghihintay sa paglitaw ng ambergris. Wala akong magic power ngayon, at hindi ako malakas na tao. Paano ko susubukan ang kapalaran ko? Nagsimulang magmura ang mahiwagang ibon, ang tanga mo. Sabi ko swerte lang. Paano kung? Natural na may isip ito ng mga nagbebenta ng ambergris. Dapat maging maingat sila kung gusto nilang kumilos at hindi gumawa ng malaking kaguluhan. Minsan, mas maraming bartering sa black market. Paano kung maibigay mo sa kabilang partido ang gusto nila, o kaya naman ay may swerte ka? Tsaka, ayaw mo bang bumili ng iba pang immortal na gamot? Mayroong lahat ng uri ng mga ito sa Black Mountain. Kung walang ambergris, bakit hindi ka bumili ng iba pang mga immortal na gamot? Para sa iyo din na palawakin ang iyong pananaw. Pagkatapos, nakikinig kay Yang Yiyo, naisip niya ito at napagtanto niya na iyon ang parehong dahilan, kaya sinabi niya, okay, pumasok ka at tingnan mo at palawakin ang iyong pananaw. Siya nga pala, ano ang masasabi mo kung may nangyaring pagnanakaw sa black market? May namamahala ba? Sa tingin ko ang black market ay nilikha din ng malalakas na puwersa. Sinabi ng God and Demon Bird, syempre, ang sinumang maaaring lumikha ng isang black market sa Chaos Immortal City ay dapat na isang malakas na tao o isang malakas na puwersa. Walang sino man ang madaling maghanap ng kamatayan, ngunit may mga exception. Ang black market na ito ay hindi kinakailangan ng kaso. Ano ang pagkakaiba? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ng God and Demon Bird, ang black market na ito ay puno ng mga sekreto. Napakagulo ng mga patakaran at walang proteksyon. Kung gusto mong protektahan ng black market, dapat kang bumili ng dekalidad na proteksyon na token mula sa black market. Ang isang token ay magsisimula sa 5,000 middle grade na immortal na mga bato. Kung mas mataas ang presyo, mas mataas ang proteksyon. Nabalitaan ko na ang mortal na bato ay 100,000. Ang black market ay maaaring magpadala ng isang malakas na tao sa antas ng isang immortal na emperador upang protektahan ka. Mahal kaya? Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig. Kung ikukumpara sa proteksyon ng isang immortal na emperador, ang 10,000 middle grade na immortal na mga bato ay wala, ang mahinang sabi ng Diyos at Demon Bird. Naisip ito ni Yang Yiyo at totoo nga. Ngunit wala siyang napakaraming immortal na mga bato upang bumili ng proteksyon. Ni hindi niya alam kung mayroon siyang sapat na walang kamatayang mga bato para makabili ng walang kamatayang gamot para mapadalisay ang walang kamatayang mga table tasks. Ang immortal na mga bato sa kanya ay nagdagdag lamang ng higit sa 10,000 first grade na immortal na mga bato. Fair na, huwag ka nang masyadong mag-isip, pag-uusapan natin pagkapasok natin. Sa pangkalahatan, wala kang anumang kayamanan sa iyo. Sa mahina mong paglilinang, walang pakialam. At saka, ang sinumang makakapagpalit ay pipili ng isang lihim na lugar at hindi niya hahayaang malaman na mayroon siyang kayamanan. Hinimok ng Diyos at Demon Bird si Yang Yiyo na pumasok kaagad. Pagkatapos ay naglakad si Yang Yiyo patungo sa malaking gusaling parang kabute. Pagdating niya sa gate, may nagbabantay dito, at kailangan niyang magbayad ng entrance fee na 500 low-grade na immortal na bato. Si Yang ay mayroon pa ring walang kamatayang batong ito.
Matapos bayaran ng walang kamatayang bato, humakbang siya papasok sa gate. Isang puting ilaw ang lumiwanag, at naramdaman niya ang kapangyarihan ng transmisyon sa kalawakan. Tamang-tama, sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa isang lambak na puno ng mga huni ng ibon at mga bulaklak. Ito ay isang napakalaking lambak. Gayunpaman, masasabi ni Yang Yiu sa isang sulyap na ito ay isang high-level formation world. At ang kanyang mukha ay automatikong natatakpan ng isang layer ng mist power. Ayon sa God and Demon Bird, ito ay isang benepisyo matapos ibigay ang 500 immortal na bato sa black market. Sa patong na ito ng kapangyarihan, walang sinuman sa espasyong ito ang makakakita sa hitsura ng ibang tao. Ito rin ay isang uri ng proteksyon, upang hindi maalala at manakawan pagkatapos lumabas. May token din sa kamay niya na entry at exit pass din. Kapag gusto niyang lumabas, maaari niyang i-activate ang token at may teleport out anumang oras. Ito ba ang black market? Tanong ni Yang Yiu kay Shenmue Bird. Kabanata 2042 may nagbebenta ng Zexang. Ang buong black market ay napakalaki, na may mga tao sa lahat ng dako, at ang paraan ng pangangalakal ay espesyal din, tulad ng pagbili ng mga gulay sa palengke ng gulay, na may mga stall kahit saan. Ang mukha ng bawat isa ay natatakpan ng ambon at ang kanilang hitsura ay hindi nakikita ng malinaw. Ang bawat isa ay pumipili ng isang lugar sa kalooban, nagpapakita ng kanilang mga kayamanan, at nagtatanong sa mga gustong makipagkalakalan. Tiningnan ni Yang Yiu ang eksena ng mga taong dumarating at umaalis, at bumantong hininga ng kaunti. Mayroong hindi bababa sa 10,000 ng mga tao, at talagang pinalawak niya ang kanyang mga abot tanaw. Ngunit nag-aalinlangan din siyang nagtanong, hindi ba't ang mga taong ito na nagtatayo ng mga kwadra ay natatakot na manakawan? Haha, akala mo talaga magulong lugar ang black market. Mukhang magulo, pero subukan talaga nating manakawan. Halatang space ito. Kahit sinong maglakas loob na magnakaw ay tiyak na papatayin ng organizer ng black market. Sabi ni Shenmue Bird. Totoo naman. Parang magulo ang mga stalls at walang kontrol, pero wala talaga akong nakitang tumakas dala ang mga gamit. Tumango si Yang Yiu at sinabi. Pagkatapos noon, muli siyang nagtanong, Crow, wala bang black market auction dito? Ang God and Demon Bird ay nagsabi, hindi, ang Chaos Fairyland ay hindi sumusunod sa panuntunan tulad ng ibang mga lugar. Kung mayroong anumang mga kayamanan sa merkado, maaari silang ipagpalit. Kung maraming tao ang interesado sa isang kayamanan, ito ay isusubasta. Ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Ito ay simple at crudo, napakalinaw. Marami talaga akong natutunan. Tara at tingnan natin, naging interesado si Yang Yian. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng black market na parang palengke ng gulay. Ang bawat tao ay may ambon sa kanilang mukha, at walang sinuman ang nakakakita ng malinaw sa mukha ng sinuman, na nagbibigay sa kanya ng ilusyon na maaari niyang pagnakawan ng sinuman mula sa pinto. Ito ang Fairyland. Ang konsepto niyang sa Fairyland ay palaging ito ay ethereal at maganda. Sa katunayan, ang ilang mga lugar ay talagang ganito, ngunit mas madalas, ito ay hindi naiiba sa mundo ng paglilinang. Ang mundo ng paglilinang ay napapalibutan ng hindi mabilang na maliliit na mundo sa ilalim ng mundo ng paglilinang, habang ang mundo ng mga immortal ay binubuo ng malalaki at maliliit na immortal na bundok na bumubuo ng malaki at maliit na fairylands. Hindi ko alam kung ilang fairyland ang bumubuo sa malawak na mundo ng mga immortal. Lalo na itong magulong fairyland, ito ay isang kababalaghan sa mundo ng mga immortal. Ang isang fairy mountain ay tinatawag na fairyland. Lahat dito ay nagpapaginhawa kay Yang Yian. Siyempre, simula ng labanan ang Bone Demon Flower Mother, naintindihan na niya ang isang katotohanan. Kung dito ka nakatira, hindi ka maaaring maging mabait. Kung hindi, magdurusa ka ng malaking kawalan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang Chen Kun Dao Yuan ay ang presyo ng pamumuhay. Mukhang napakalaki ng array space na ito. Pakiramdam ni Yang Yian ay parang isang mataas na antas ng cave mansion, at palaging hindi ligtas. Tumikim ang Diyos at Demon na ibon, akala mo ba na repolyo ang uri ng kuweba? Kung sasabihin mo iyan, pakiramdam ko ay mas ligtas ako. Kung ito ay talagang uri ng kuwebo na kayamanan, papatayin ako ng iba, ungol ni Yang Yian. Isang tao at isang ibon ang nagsalita sa voice transmission, at naglakad at tumingin sa paligid. Sa daan, talagang bumili si Yang Yian ng ilang gamot sa engkanto at nakita niya ang kahulugan ng salitang black market. Ang tinatawag na itim ay mauunawaan bilang ang dilim sa ilalim ng lampara, mga itim na kalakal, mga bagay na hindi may lalagay sa ibabaw, ay mga ninakaw din na kalakal. Ninakaw man ito o ninakawan sa black market, mayroong lahat ng uri ng paraan, at talagang kumpleto ito sa iba't ibang uri, at may mga bihirang walang kamatayang gamot. Siyempre, sa kabilang banda, marami ring pekeng immortal na gamot. Sa mga salita ng Zihao,
Ang magulong fairyland ay puno ng mga nakatagong dragon at nakakulong na tigre, at mayroong lahat ng uri ng mga tao, kabilang ang mga matalino at manlilinlang, at ang mga gumagawa ng mga pekeng walang kamatayang gamot at pekeng materyales, at iba pa. Ito ay isang problema na sumusubok sa sariling mga mata. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taong hindi alam ang mga paninda. Hindi nila alam ang mga kayamanan, inilabas ang mga ito para sa pangangalakal, at pinupulot ng mga taong may intensyon. Ang ganitong uri ng bagay ay madalas na nangyayari sa itim na merkado, at ito ay hindi nakakagulat sa lahat. Kaya, ang paglalakad sa black market ay nangangailangan ng 2 puntos, magandang paningin, good luck, at lakas. Kung hindi, kung ikaw ay tina-target, ikaw ay ninakawan kapag umalis ka sa black market, at walang pakialam sa nakawan sa Fairy City, na magdudulot ng kaguluhan sa Fairy City. Para kay Yang, wala akong lakas ng loob na magsabi ng iba, ngunit mayroon pa rin siyang ilang mga mata upang makilala ang pagiging tunay ng mga walang kamatayang gamot, at hindi siya natatakot na dein. Pagkalipas ng 3 oras, binili ni Yang Yeo ang lahat ng immortal na gamot na kailangan para pinuhin ang Jinyuan Daloo Pill, at bumili din ng mga oiliary immortal na gamot na kailangan para pinuhin ang Jinyuan Hanyuan Pill. Gayunpaman, hindi niya nakita ang pangunahing gamot. Hindi siya nagmamadali tungkol dito. Una, ang pangunahing gamot para sa pagpino ng Jinyuan Hanyuan Pill ay hindi karaniwan, at hindi ito napakadaling mahanap, na inaasahan din. Pangalawa, nilalakad nila ni Zhou ang 1/3 ng buong black market, at may 2/3 pa ng lugar na dadaanan, kaya dahan-dahan nilang hanapin ito. Pagkatapos ng round na ito, naubos na niya ang lahat ng immortal na bato sa kanyang kamay, higit sa lahat dahil ang immortal na gamot na kailangan para sa Jinyuan Hanyuan Pill ay mas mahal kaysa sa iba pang mga immortal na gamot, at ito ay dahil ang presyo ay mas mura sa black market, kung hindi ay mawawala ito kung binili niya ito sa labas. Ngayon, nakapus siya sa pera, pupunta siyang sa Taobao sa black market. Sa kanyang kaalaman sa alchemy at pagkakaroon ng ibon, hindi mahirap maghanap ng mga kayamanan. Ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Matapos mahanap ang kayamanan, maaari niyang pag-usapan ang tungkol sa mga pakinabang ng kayamanan at ibenta ito bilang isang dealer. Naniniwala siya na maaari din siyang kumita ng walang kamatayang mga bato. Kung hindi ito gumana, handa na rin siyang magtayo ng stall. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga bagay sa kanyang kamay, tulad ng mga spiritual peach at 5 thunder purple tree na dahon. Hindi naman siya masyadong nagbebenta. Isang dahon at isang espiritual na peach ay sapat na. Ito ay talagang magandang lugar. Kumpleto ang immortal na mga materyales sa gamot. Mayroong lahat ng uri ng immortal na gamot na nakita at nalaman mo, at hindi mo pa nakita o narinig ang mga ito, sabi ni Yang Yian habang naglalakad. Tama, ang Chaos Immortal Realm ay isang espesyal na lugar, na kilala bilang ang huling ligaw na lupain ng immortal na mundo. Ang mga materyales na walang kamatayang gamot dito ay talagang mas kumpleto kaysa sa ibang lugar. Ang pangunahing bagay ay ang maraming mga bihirang immortal na gamot ay hindi magagamit sa ibang mga lugar, ngunit maaari silang matagpuan dito. Maraming practitioner ang nagmumula sa lahat ng direksyon. Magdadala din sila ng mga kayamanan mula sa iba pang bahagi ng immortal na mundo para ikalakal dito. Ang Magic Bird ay tumingkayad sa balikat ni Yang Yian at mukhang itinuturo niya ang sitwasyon. Uwak, wala akong maraming immortal na bato sa akin. Handa akong magtayo ng stall para kumita ng walang kamatayang mga bato. Maaari mo ba akong suportahan ng ilang mga kayamanan? Tanong ni Yang Yian sabay ikot ng kanyang mga mata. Ngumisi ang Diyos at ibong demonyo, ikaw na munting bastard, ganito na ako, ano ang mapapala ko? Talaga, medyo hindi kumbinsido si Yang Yian. Sa kanyang opinyon, ang ibong may halong buhok na ito ay palaging misteryoso. Mahirap paniwalaan na wala itong magic tool o kayamanan na nakaimbak dito. Hehe, napapikit na lang ang God and Demon Bird na parang walang pakialam sa akin. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Kawawang multo daw talaga ang ibong may halong buhok, at hindi na niya ito panunukso. Sa oras na ito, isang boses ang umaakit sa kanya. Isang matalas at malakas na boses lamang ang tumunog, pambihirang kunlong babaeng demonyo, walang katulad na kagandahan, 10,000 medium-grade fairy stones, huwag palampasin ang daanan na kailangan mo, ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Napahinto kaagad si Yang Yian nang marinig ang pangalang Kunlong. Hindi naman sa sensitive siya, pero naisip niya si Zexang. Ang katawan ni Zexang ay Kunlong. Siyempre, Kunlong ang pangalan pagkatapos ng adulthood. Alam niya sa kanyang puso na si Kunlong ay isang pambihirang species sa mundo ng mga engkanto, at nagkataon din na makikilala niya si Zexang. Biglang kinabahan ang kanyang puso sa hindi maipaliwanag. Hindi niya maiwasang magtanong sa Diyos at demonyong ibon, uwak, sa tingin mo ba ay may pangalawang kunlong sa mundo ng mga engkanto? Naramdaman ng Diyos at Demon Bird ang kaba ni Yang Yian, ngunit nag-alinlangan sandali at sinabing, huwag kang kabahan.
Kahit na si Kunlong ay isang pambihirang demonyo, ang mundo ng engkanto ay malawak, at maaaring may pangalawang Kunlong. Go and have a look, paanong hindi kabahan si Yang Yian? Si Zexang ay simple, ngunit siya ay napakatapat kung minsan, at siya ay nagmamalasakit sa kanya, na kung saan ay nakumpirma na. Ngayon ay bigla niyang narinig na may nagbebenta ng Kunlong, at ang kanyang puso ay medyo nalilito. Nagkaroon ng daluyan ng tubig ng buhay sa pagitan niya at ni Zexang. Sa sandaling ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at naramdaman niya ang paghinga ng hindi nakikita. Ang kanyang naging sobrang pangit ang mukha. Pag-isipan ito, ayon sa ugali ni Zexang, kung siya ay nahuli ng kamalayan ng demonyo, paano siya mananatili ng ligtas sa Xiandan City? Kahit na gusto siyang pigilan ni Ding Hepeng at Bao Shuanguang, mahihirapan siya. Kasunod ng sigaw, lumakad si Yang Yian kasama ang Diyos at Demon Bird, at habang papalapit siya, mas naging malinaw ang kanyang pangunawa. Nadurog ang puso niya. Sa susunod na sandali, si Yang Yiu ay sumugod sa karamihan at nagpakita sa isang mataas na plataporma. Pumutok ang kanyang hangarin sa pagpatay. Namumula ang kanyang mga mata sa mga sandaling ito. Sa isang hola na bakal na natatakpan ng mga inscription, nakita ni Yang Yiu. Si Zexang ay nakapulupot sa isang bola na may mga pasa sa buong katawan. Bagamat ito ang nagbagong katawan, sigurado si Yang Yiu na si Zexang sa isang sulyap. Tama ang aura, si Zexang iyon. Kabanata 2043, Pakikipaglaban para sa kagandahan. Naramdaman ng demonic bird ang nakamamatay na layunin na nagmumula kay Yang Yiu, at mabilis na nagpadala ng mensahe, tumahimik ka, bata. Ito ay isang black market, isang formation space na mas malaki kaysa sa mga tao. Bagamat tila walang namamahala, maaaring magkaroon ng problema kung lilipat ka. Huwag hayaan ang iba na matrap ka. At ikaw, may mga problema ka sa iyong daoyuan ngayon, paano ka lalaban ng walang mana? Bukod, si Zexang ay isa ring daos na walang kamatayan sa yugto ng Hanyuan. Isipin mo, ang taong makakahuli kay Zexang, paano magiging masama ang kanyang paglilinang? Ito ay tinatansya na siya ay isa ring immortal na hari, o kahit isang immortal na may mas mataas na paglilinang. Kung kikilos ka ng pabigla-bigla dito, magdurusa ka ng malaking kawalan, at maaari ka pang mawalan ng buhay. Huwag maging impulsive. Pag-usapan natin kung paano ililigtas si Zexang mamaya. Hey! Ngumuso si Yang Yian, magiging impulsive ako ngayon. Napakagago. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napatay ang bastard. Sa pinakamasama, gagamitin ko ulit ito. Siya. Hindi sinabi ang natitirang mga salita, ngunit siya lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang gagamitin. Ang trump card na ginamit niya ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Tungkol naman sa ang kahihinatnan, hindi inisip ni Yang. Siya ay isang tao ng pag-uugali mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakita lang niya si Zexang, na nakulong sa bakal na kulungan na may mga pasa sa buong katawan, at walang katapusang galit at pagpatay na layunin. Wala nang ibang iniisip. Patuloy pa rin ang paglalako sa kabila. Ngunit walang nagbid. Sumigaw ang isang tao sa karamihan ng tao, ang 10,000 middle grade na immortal na mga bato ay hindi maliit na halaga. Nakita lang namin ang katawan ng magsasaka ng demonyo. Paano natin malalaman na siya ay walang katulad na kagandahan? Sa oras na ito, sinabi ng nasa entablado, simple lang ito, ipakita mo lang sa lahat. Matapos ang mga salita ay bumagsak, isang stream ng walang kamatayang enerhiya ang tumama kay Zexang sa bakal na kulungan. Ang tunog ng sigaw ng dragon ay tumunog, na dapat ay nagbubukas ng ilang uri ng selyo sa katawan ni Zexang. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, si Zexang sa bakal na kulungan ay naging isang anyo ng tao. Si Zhu Ziyang talaga. Panay ang buntong hininga sa paligid. Napakaganda niya, hihihi, 10,000 middle grade na immortal na bato, gusto ko itong babaeng demonyo. Mag-aalok ako ng 11,000, 15,000, 20,000. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na mga boses sa paligid, at hindi nagtagal ang presyo ni Zhu Ziyang ay bumagsak sa 20,000 middle grade na immortal na mga bato, at ang presyo ay tumataas pa rin. Si Yang Yiu ay nakatayo sa pulutong na may madilim na mukha. Sa kanyang puso, hindi niya kailanman itinuring si Zhu Ziyang bilang isang demonyo o isang bagay, at hindi niya pinapayagan ang iba na gawin iyon. Hinahamon lang nito ang bottom line niya. Ang mga nagsasaka ng demonyo ay talagang may mababang katayuan sa maraming lugar sa daigdig ng engkanto, at itinuturing na mga hurno ng paglilinang ng ilang mga immortal. Nang hindi nag-iisip, alam ni Yang Yiu kung ano ang mangyayari kung si Zhu Ziyang ay binili ng isang tao. Lalo na dito ang magulong fairyland, mga bagay na katulad natin ay nangyari. Hindi naman sa hindi niya inisip ang kahihinatnan, pero hindi niya kinaya. At saka, kapag nabili na rito ang snow incenso, baka mahirapan itong hanapin. Kapag lumabas siya, maaari siyang lumabas kaagad sa pamamagitan ng pag-activate ng token.
Bukod dito, maraming lugar pagkatapos niyang lumabas, hindi lang isang lugar, kaya nabalisa si Yang Yiyo. Kung titingnan ang sitwasyon ni Tai Xiang, ang taong sumisigaw at nagbebenta ng insenso ng nyebe ay isang lalaki. Hindi siya matangkad at hindi alam ang kanyang cultivation level. May 4 na monghe na nakatayo sa paligid upang bantayan siya. Sa palagay ko hindi siya isang hindi kilalang tao, at maaaring maging isang malaking puwersa. Hindi ba alam ni Yang Yiyo ang kahihinatnan? Siyempre alam niya, at alam din niya ang sinabi ng Diyos at Demon Bird. Tama lahat ng tanong na nabanggit. Pero nahihirapan siya sa loob. Kailangan niyang iligtas ito, ngunit hindi niya alam kung masisiguro niya ito sa paggawa nito dito. Sa isang tiyak na sandali, si Zexang, na nakakulong sa bakal na kulungan, ay biglang nagising mula sa semi-coma. Bumagsak ang mga mata sa mukha niya. May patong ng ambon sa mukha ni Yang Yiyo sa sandaling ito, at malamang na hindi makita ni Zexang kung sino siya, ngunit may pakiramdam ng koneksyon sa pagitan nilang dalawa, at sa tubig ng buhay bilang daluyan, natural niyang alam na si Yang Yiyo yun. Si Zexang, na nakakulong sa bakal na kulungan, ay itinuring na isang bagay, ngunit nang hindi natatakpan ng ambon, malinaw na nakikita ni Yang Yiyo at ng iba pa ang hitsura niya. Naramdaman din ni Yang Yiyo na si Zexang ang nakatuklas sa kanya. Ngunit sa susunod na sandali, umiling si Zexang sa kanya. Dahil dito, nanginag ang puso ni Yang Yiyan. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Zexang sa pag-iling niya, na ayaw niyang gawin niya iyon. Sinenyasan niya si Yang Yiyan na umalis. Ngunit maaari bang umalis si Yang Yiyan? Siyempre hindi. Sa pagtingin sa mga mata ni Zexang, umiling siya at ngumiti sa susunod na sandali, at naunawaan ni Yang Yiyan ang ibig niyang sabihin. Hayaan mo siya, huwag kang magsapalaran. Bilang taong sangkot, natural na mas alam ni Zexang kung anong uri ng tao ang taong nakahuli sa kanya, kung hindi, si Yang Yiyan ay magsasagawa ng mga panganib. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Yang Yiyan. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Silly girl, teka, ililigtas kita." Nang matapos magsalita si Yang Yiyan, isang flash ng pula ang lumitaw sa kanyang kamay, at lumitaw ang Netherworld Bone Tool. Ang Dragon Slaying Sword sa kabilang banda ay kumislap din ng malamig na liwanag. Huwag kang pabigla-bigla, boy, ang Diyos at demonyong ibon ay balisa sa oras na ito. Nakita ni Zexang ang eksenang ito, nagmakaawa at umiling, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at ibinuka ang kanyang bibig at tahimik na nagsabi ng dalawang salita, "Huwag." Pero, nakagawa na siyang ng isang kabayanihan sa pagtataya ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Mamatay. Iniluwa niya ang salitang mamamatay tao, tumalon sa entablado, at biglang nilaslas ng espada ang lalaking pinakamalapit sa bakal na kulungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lalaki ay naputol sa 2 piraso ng espada ni Yang Yiyo at agad na namatay. Sa sandaling umatake si Yang Yiyo, bumantong hininga ang lalaki, ngunit hindi siya umiwas, dahil nalaman ni Yang Yiyo na ang kabilang partido ay isang daloo na walang kamatayan. Ngayong nakaharap sa kanya, wala si daloo. Bagamat wala siyang mana, buo ang kanyang kaluluwa at nandoon pa rin ang kanyang kaharian. Bilang karagdagan, umatake siya ng hindi inaasahan, at nanawagan pa sa kapangyarihan ng kaluluwa ng itim na lotus na pagpalain siya, kaya hindi nakakagulat na ang espadang ito ay pumatay sa taong ito sa ilang segundo. Walang paraan siyang para umatake sa publiko. Bagamat may mga problema si Chen Kun Daoyuan, wala siyang mana, ngunit nandoon pa rin ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos ng huling tempereng, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa isang mataas na antas. Ayon sa Diyos at Demon Bird, mayroon siyang pundasyon ng matuwid na paraan ng pisikal na katawan. Masasabing siya mismo ay hindi alam kung gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan. Nang siya ay tumalon, inactivate niya ang Chen Kun Tempering Body Art, at ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay sumambulat kaagad. Napatay niya ang isang daloo gamit ang isang espada ng walang anumang pagsisikap. "Go, huwag kang mag-alala sa akin, hindi ka nila kalaban. Ang taong nakahuli sa akin ay isang makapangyarihang tao sa huling yugto ng Immortal Lord, huwag kang mag-alala sa akin." Sa wakas ay sumigaw ng malakas si Zexang. Boom! Isang taybak ang tumama sa bakal na hola na umalangaw-ngaw. Ngunit hindi nito nabasag ang bakal na kulungan. Naghahanap ng kamatayan. Yang Yiyo didn't have time to talk to Zexang, but a furious voice rang out. Ang taong sumigaw na ibenta si Zexang noon ay lumitaw sa tabi ni Yang Yiyo sa isang iglap, at ang kanyang kamay ay naging isang grab, at isang higanteng kamay ang humawak sa noo ni Yang Yiyo. Ang momentum ay talagang napakalakas. Dapat ang taong ito ang immortal sa huling yugto ng Immortal Lord na binanggit ni Zexang, at siya rin ang nakahuli kay Zexang. Walang oras para isipin ito. Si Yang Yiyo ay walang magic power sa sandaling ito, at hindi siya nang ahas na hawakan ng madali ang gilid ng taong ito.
Hinimok niya ang Netherworld Bone Tool sa kanyang kamay, at sa susunod na sandali ang Netherworld Bone Tool ay naging isang malaking matabang baboy at hinaranggan ito sa kanyang harapan. Boom! Isang mapurol na tunog. Ang malaking palad ng walang kamatayang hari ay tumama sa Nether Pig. Ngunit sa susunod na sandali ay napabalikwas ito, at ang palad na nagbago mula sa walang kamatayang diwa ay tuwirang nawala. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ginampanan ng Nether Pig ang papel nito. Gaya ng inaasahan, hindi man lang siya nasaktan, at lahat ng atake ng kalaban ay hinarang ng Nether Pig. At isang kawili-wiling kababalaghan ang natagpuan na kung mas maraming mana ang umatake sa Nether Pig, mas malaki ang rebound force. Tanging si Yang Yiyo lang ang nakakaalam na ang mga Nether na nilalang ay natatakot sa makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa, at kung tungkol sa mana, maaari itong baliwalain. Ngayon ay nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa. Kung hindi niya ito matalo, maaari niyang gamitin ang Nether Pig para lumaban. Anyway, kaya niya itong kontrolin kung gusto niya. Pinigil ni Wu Yipo ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, at tumingin sa tulisan na biglang sumulpot sa gulat. Ito ay hindi kapanipaniwala. Isa siyang late stage na immortal na hari. Akala niya ay kaya niyang patayin ang magnanakaw gamit ang isang palad, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magpapadala ng isang kulay abong halimaw sa ibabaw niya na kakaiba, kaya't sinampal niya ang lahat ng mga rebound at umatras ng ilang metro. Hindi ako makapaniwala kung ano ang pamamaraang ito. Sa kanyang pangunawa, ang taong nakatayo sa tabi ng bakal na kulungan ay walang anumang mahiwagang aura, tulad ng isang ordinaryong tao, ngunit ang kanyang paraan ay masyadong kakaiba. Ngunit sa pag-aakalang ito ang Chaos Fairy City, gumaan ang pakiramdam niya. Palaging may mga halimaw na lilito, tama ba? Nakatitig sa kabilang partido, sinabi ni Wu Yipo sa malalim na boses, Daoyu, nilabag mo ang mga patakaran. Bagamat ito ay isang black market, kung gusto mong makuha ang banshee na ito, kailangan mong bilhin ito gamit ang mga fairy stone. Ang pagnanakaw na tulad nito ay hindi magandang ideya. Ito ay papatay ng mga tao. Si Wu Yipo ay sumusubok at nagbabala. Sa oras na ito, alam niyang Yiyo na ang kabilang partido ay mahiyain. Mayroong 5 tao sa kabuuan, at pinatay niya ang isa. Ang natitirang 4 na nagsalita ay halatang pinuno. Ang 3 pa ay mga subordinate. Tila ang kanilang pagtatanim ay daloo. Pinalibutan lang siya ng mga ito, ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Ang mga tao sa paligid niya ay sumabog. Nagkaroon ng maraming talakayan. Kabanata 2044, Pagmamahal sa iyong lahi ng tao. Sino ang taong ito? Napakatapang niya kaya nang ahas siyang magnakaw ng babaeng demonyo ng hayagan. Sino bang nagsabing hindi? Ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganitong pagnanakaw sa Starlight Black Market. Nabalitaan ko na hindi simple ang background ng Starlight Black Market. Posibleng kumilos ang mga tao sa Starlight Black Market. Hindi naman. Kung gusto mong kumilos ang black market, kailangan mong magbayad ng walang kamatayang bato. Sa tingin ko, hindi nagbayad ng walang kamatayang bato ang dealer ng demonyo sa black market. Mula sa hininga ngayon lang, parang isang immortal na hari ang dealer ng demonyo. Walang masyadong malalakas na lalaki sa magulong immortal na kaharian. Sapat na ang sarili nilang lakas. Hindi sila hihingi ng proteksyon ng mga immortal na bato kapag pumasok sa black market. Ang taong ito ay napakatapang, ngunit siya ay makapangyarihan din. Siya ay talagang gumawa ng isang walang kamatayang pag-urong ng hari. Ang kakaiba ay wala siyang anumang mahiwagang kapangyarihan sa kanya. Hindi yun nakakagulat. Huwag kalimutan kung ano ang Chaos Fairyland. Ito ang tanging lugar sa buong Fairyland na nagbubunga ng mga halimaw. Bagamat ang ilang mga sinaunang cultivator ay bihirang lumabas, hindi ito nangangahulugan na wala sila. Sa tingin ko ang taong ito ay dapat na mula sa isang sinaunang puwersa ng pagtatanim sa Chaos Fairyland. Anyway, there's something exciting to watch. This is the first time na nakakita ako ng taong tahasang nagnanakaw sa black market. Hindi, parang narinig ko ang banshee sa hola na bakal na sumisigaw, humihiling sa taong iyon na umalis o kung ano-ano pa. Ngayon ay tila magkakilala ang dalawa. Kung ganoon, hindi nakakapagtaka. Nahuli ang banshee, at halatang pamilya niya ang naghanap sa kanya, kaya hindi ito maaaring ituring na isang pagnanakaw. Baka demonyo ang taong iyon. Imposible, ang aura ay walang alinlangan sa isang tao. Pinag-uusapan iyon ng mga tao sa paligid. Nagsalita si Yang Yiyo sa malamig na boses. Bagamat ang mukha ng walang kamatayang hari sa tapat ay natatakpan ng hamog, naiisip niya na ang walang kamatayang hari ay dapat na malungkot ng husto ngayon. Dapat ay hindi nais na ma-rebound ng Nether Pig. Ang taong nasa hola ay aking tao. Nahuli mo siya at pumunta sa Blackstone para ibenta siya. Hindi ito matatawag na pagnanakaw, ngunit hindi mo maiisip na mabuhay ngayon. Papatayin kita ngayon. Itinaya ni Yang Yiyo ang kanyang buhay, at ang Nether Pig ay nagbigay din sa kanya ng tiwala.
Sa pagharap sa immortal na haring ito, hindi siya natakot, at puno ng hangarin na pumatay. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Yiyo, naunawaan ng lahat na naruroon. Hindi nakakagulat. Nahuli pala ng mga demon trafficker ang mga tao ng ibang tao. Kung iisipin, hindi kataka-taka na ninakawan sila. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napakadaling lutasin. Sa ngayon sa black market, hanggat hindi kumikilos ang mga tao sa Starlight Black Market, tila walang magagawa ang immortal na hari. Hahaha. Sa oras na ito, tumingin ang lahat at nakita na ang walang kamatayang hari ang tumawa ng malakas. Pagkatapos ay narinig ng lahat ang walang kamatayang hari na mayabang na nagsabi, kahit sino ka man, huwag mong isipin ang paglabas ng buhay ngayon. Ang babae ay dinampot ng haring ito sa kalagitnaan. Kung gusto mo siyang ibenta, maaari mo siyang ibenta. Ano ang magagawa mo? Pagkatapos ay ibinuko ng walang kamatayang hari ang kanyang bibig sa langit at sinabi, harangan mo ito para sa akin, hayaan ang Starlight Guard na dumating at patayin siya. Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang ang puso ni Yang Yiyo ang sumikip, ngunit maging ang mga tao sa paligid niya ay natigilan din. Ang mga salita ng immortal na haring ito ay tila nagbubunyag ng maraming impormasyon. Maraming tao sa bukid ang bamulong. Harangin. Starlight Guard. Kaya parang ang immortal na haring ito ay mula sa Starlight Black Market. Tapos na ang taong iyon. Sa pagiging casual na makapagsalita dito, ang immortal na haring ito ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Ngunit sino siya? Wu Yipo, ang helmsman ng Starlight Black Market. Nabalitaan na si Wu Yipo ay mula sa isang superpower sa mundo ng engkanto. Nakaupo siya sa Chaos Fairyland at binuksan ang Starlight Black Market na ito. Ngayon ay tila totoo ang chismis. Hindi ba ito masyadong walang kahihiyan? Ginagawa mo ito sa sarili mong teritoryo, hindi ba ito pananakot? Pambubuli, ano? Sino ang nagpapahintulot sa kanila na maging napakalakas? Narinig ko na ang Starlight Black Market ay lihim na gumagawa ng negosyo ng pagharang at pagbebenta ng mga tao. Ngayon tila totoo ang mga alingaw-ngaw. Ito ay normal. Sino ang gumawa nito sa Chaos Fairyland? Ang mga kamaunang kalikasan ay maaaring walang batas. Hindi ba ito isang tunay na paglalarawan ngayon? Tama. Malas ang taong iyon. Iinom daw ng dugo sa black market space ngayon. Sino ang nagsabing hindi? Ang maalamat na Starlight Guard, narinig ko na ang bawat isa sa kanila ay nasa antas ng Immortal Lord. Napakalakas ng taong iyon na kaya niyang labanan ang isang Immortal Lord, at kaya rin niyang labanan ang 2 o 3. Ako, wag mong isipin. Ang kulay abo sa kamay ng taong iyon, hindi ko alam kung anong klaseng halimaw iyon, kaya nitong umatras ang Immortal Lord, hindi naman siguro madaling patayin siya. Hehe, ang Starlight Black Market ay maaaring maging tanyag sa buong Chaos Immortal City, paanong walang malalakas na tao na namamahala. Dapat ay mayroong Immortal King, at maaaring mayroong Immortal Emperors. Sa tingin mo ba ay repolyo ang mga Immortal Kings at Immortal Emperors? Hindi marami sa buong Chaos Immortal City. Pastahan ako na talagang may malalakas na tao na higit sa antas ng Immortal Lord sa Starlight Black Market. Huwag mong sabihin, mag-ingat na hindi marinig, at isangkat kami. Bagamat nababalot ng hamog ang mga mukha ng mga taong ito, hindi sila natatakot na makita, ngunit napakaingat pa rin nila kapag pinag-uusapan ang Starlight Black Market. Ano naman? Yang Yiyo. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Anyway, nakagawa na siya ng aksyon, at walang silbi ang takot. Sa oras na ito, maaari lamang siyang pumunta hanggang sa dulo. Kahit na humihingi ng tulong ang kabilang partido, alam niyang natatakot din ito sa kanya. Hindi niya siya pinansin. At inilabas muna si Zexang sa bakal na kulungan. Bang! Isa pang espada. Ang bakal na kulungan ay buo. Huwag, umalis ka, huwag kang mag-alala sa akin, hindi mo sila matatalo. Si Zexang ay umiiyak at labis na nababalisa. Babae, huwag kang magsalita, may iligtas kita, mga maliliit na magnanakaw lang sila, huwag kang matakot, nandito ako para sa lahat. Inaliw ni Yang Yiyo si Zexang. Sa susunod na sandali ay isinumpa niya ang Dragon Slaying Sword, basura, hindi mo man lang mahati ang isang sirang hola, ano ang silbi mo? Bang! Muli siyang tumaga, sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang Chenkun Quenching Body Art. Pagkatapos sa ilalim ng malaking dagandong, nakasulat ang inscription sa bakal na kulungan, ngunit hindi pa rin ito nabasag. Sa halip, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa Dragon Slaying Sword ay pumutok sa napakalaking vibration, at ang dugo ay nagkulay pula sa Dragon Slaying Sword. Boss! Sa oras na ito, nanginginig ang Dragon Slaying Sword. Isang espiritual na kamalayan ang pumasok sa isip ni Yang Yiyo. Wala kang silbi at hindi mo masisira ang selyo ko, pero ako ang sinisisi mo. Susunod, kailangan ko ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa para masira ang selyo. Masisisi mo ako kung may kapansanan ka.
Gumalaw ang puso ni Yang Yian. Alam niyang ito ang espiritu ng espada ng Dragon Slaying Sword. Matagal nang sinabi ng Sword Spirit na kung gusto mong gamitin ang iyong kapangyarihan, kailangan mo ng lakas para masira ang selyo sa loob, ngunit si Yang Yian ay lumaki na hanggang sa puntong ito at hindi pa nasira ang selyo. Isa pa, may iba pa siyang paraan kaya nakalimutan niya ang bagay na ito at hindi na siya nag-isip ng paraan. Ngayon ang Dragon Slaying Sword Spirit ay nakikipag-usap sa kanyang kamalayan, at halatang pinasigla ito ng kanyang salitang, basura. Siyempre, stimulated din ito ng blood essence niya. Ang dugo sa hilt ay agad na hinigop ng Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay dumating ang isa pang pangungusap, bigyan mo ako ng sapat na asensya ng iyong dugo, ako mismo ang magbubuklod nito, at pagkatapos ay gagamitin ang iyong kaluluwang kapangyarihan para itaboy ito. Nang marinig ang komunikasyon ng Sword Spirit, hindi inisip ni Yang Yian, at direktang hinawakan ang talam ng espada sa kanyang kamay at hinayla ito. Isang malaking halaga ng dugo ang naputol sa palad ng kanyang kamay ang nagkulayan ng pula ng Dragon Slaying Sword. Buzz buzz buzz. Ngunit ang nanginginig na tunog ay napakalakas. Handa siyang ibigay ang kanyang dugo para pakainin ang espada. Swish! Muling naputol ang kabilang palad. Sa oras na ito, ang Dragon Slaying Sword ay ganap na nabahira ng pula ng kanyang dugo. Boom! Isang mahinang tunog ang narinig. Pagkatapos, ang malakas na enerhiya ng espada sa Dragon Slaying Sword ay agad na kumalat. Nagmula rito ang layunin ng espada na pumailang lang sa langit. Natuwa si Yang Yiu, alam niya na ang Dragon Slaying Sword ay nabuksan. Ang kapangyarihan ng Yuan Shen ang nag-activate ng Dragon Slaying Sword. Siya! Biglang inihampas ang espada sa kulungang bakal. Boom! Pagkatapos ng espadang ito, ang inscription sa bakal na kulungan ay pinagnilayan, ngunit ito ay hinati ni Yang Yiu. Tinulungan niya si Zexang palabas. Huwag kang matakot. Nang makitang nasugatan si Zexang, nalungkot si Yang Yiu, ngunit mas nagalit. Are you stupid? Mamamatay ka. Naiiyak na sabi ni Zexang. Sabi ko, kung susundin mo ako sa mundo, paprotektahan kita. This time, mali ako. Huwag na nating pag-usapan. Sa ngayon, pumunta ka sa Tiankunpot para pagalingin ang iyong mga sugat, at ipaubaya mo sa akin ang natitira. Huwag kang mag-alala, mabilis na pinutol ni Zexang si Yang Yiu, dahil alam niyang mapapapasok siya ni Yang Yiu sa Tiankunpot sa isang sandali, at hindi magiging madali ang paglabas sa oras na iyon. Ang susi ay ang kasalukuyang sitwasyon, at siya ay lubhang hindi mapalagay. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi, marami akong natutunan sa Xiandan City. Sa katunayan, dapat kong pasalamatan ka sa pagpapalim sa akin na makita ang napakaraming magagandang bagay sa mundong ito, at sa wakas ay maunawaan kung ano ang iyong pagmamahal bilang tao. Xiao Kun, pakiusap alagaan mo ako. Ako, gusto kita. Ito ang lagi kong sinasabi sa iyo, at natutunan ko rin ito. May kasabihan sa pag-ibig ng sangkatauhan na nais nating maging lovebird sa langit. Narinig kong sinabi ni Yan Chiksha na kaya mo ito para sa akin, at magagawa ko ito para sa iyo. Ang mga salita ni Zexang ay tila nakakalito at medyo nakakalito kay Yang Yiu, ngunit tama ang pakiramdam ni Yang Yiu. Nang bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para magsalita, nagniningning ang buong katawan ni Zexang. Aw! Pagkatapos ng dagandong ng dragon, si Zexang ay naging isang malaking katawan na may 100 metro at lumutang sa kalangitan. Sa sandaling ito, naunawaan ni Yang Yiu kung ano ang kanyang gagawin. Sinusunog niya ang sarili at lalaban siya hanggang kamatayan. Zexang bumalik ka, sigaw ni Yang Yiu na may pulang mata. Kabanata 2045 ang kapangyarihan ng limang kulog. Talagang naiintindihan ni Yang Yian ang gustong ipahayag ni Zexang. Ang hanggal na babaeng ito ay nais lamang sabihin sa kanyang sarili na gusto niya siya at hinahangad niya ang pag-ibig ng tao. Kaya niyang ibigay para sa kanya, at kaya rin niya. Ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao ay pantay, kaya pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang puso. Kaya mo akong ipaglaban, at kaya kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Ito ang kanyang pag-unawa sa pag-ibig ng tao. Hindi niya gustong dalhin ito ni Yang Yian ng mag-isa, at ayaw niyang maging isang protektadong florera. Nagkaroon siya ng sariling ideya. Kaya ayaw niyang magtago sa likod ni Yang Yian kahit sunugin niya ang sarili. Dahil dito ay naantig at nagalit si Yang Yian. Kahit na sinisigawan niya si Zexang na bumalik, alam niyang imposibleng bumalik ang babaeng ito pagkatapos magdesisyon. Masasabi lang na isa siyang walang muwang at simpleng silly girl. Si Zexang sa itaas ng langit ay naging orihinal niyang katawan, at patuloy na umaangal. Sinunog niya ang sarili niyang kakanyahan ng sigla, at hindi niya alam kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya upang mapailang lang ang kanyang paglilinang. Naabot niya ang mahusay na pagiging perpekto ng Hanyuan Daoxian mula sa unang baitang ng Hanyuan. Isang malakas na momentum ang kumalat sa buong venue. Tapos na. Ang babaeng ito ay may ugali.
Siya ay isang tipikal na tao na matigas sa labas ngunit matigas sa loob. Bilasan mo at pigilan mo siya, kung hindi ay maalab ang kanyang sigla at diwa at ang kanyang kaluluwa ay kalat-kalat. Sa oras na ito, nagsalita ang Diyos at demonyong ibon. Siyempre alam niyang Yiyo ang problemang ito. Alam niya na ang problema sa huli ay ang walang kamatayang nagbebenta ng Zexang, at siya rin ang may kasalanan. Hanggat pinatay niya ang Sampain na walang kamatayan at makaalis dito, matatapos na ito. May dignidad din ang mga nagsasaka ng demonyo. Ang katawan ni Zexang ay isang kunlong, na may dugo ng banal na dragon, at dugong marangal. May dignidad siya. Nahuli siyang nagbebenta, na umabot na sa ilalim. Kakaiba kung hindi siya lumaban ng husto. Haha, hindi ko inaasahan. Buhay pa siya at sumipa. Gusto pa ba akong patayin ng masamang hayop? Sa sandaling ito, nakita ng immortal na si Wu Yipo si Zexang na lumulutang sa hangin, at ang kanyang hininga ay nakalok sa kanya. Ngumisi siya, hindi man lang natatakot, ngunit mas natatakot kay Yang Yiyo na walang mana. Para naman kay Zexang, kahit na ang kanyang aura ay umabot na sa great perfection ng Hanyuan Daoxian, sa mga mata ni Wu Yipo, malayo siya sa kanya, kaya hindi siya nag-aalala. Bukod dito, dumating na ang Starlight Guard, at naniniwala siyang masusugpo nilang muli ang babaeng demonyong ito sa maikling panahon. Halika, patayin mo ang masamang hayop na ito. Nag-utos si Wu Yipo, at 4 na immortal ang lumitaw sa lahat ng dako, na siyang Starlight Guard. Ang 2 sa 4 na immortal ay lumipad at nagtungo sa Zexang. Ang 2 pa ay pumunta kay Yang Yian. Sa oras na ito, ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang ay nagbago, at ang pagpatay sa kanyang puso ay naging mas malakas at mas malakas. Nang makita ang 2 immortal na papalapit sa kanya, hindi na siya naghintay sa pagkakataong ito at nagkusa na umatake, dahil nag-aalala siya kay Zexang. Sinusunog ni Zexang ang kanyang buhay, at wala siyang pakialam sa kahit ano sa oras na ito. Papatayin niya ang mga Diyos at mga Buddha. Ano man ang kalaban niya, maging ito man ay isang immortal na hari, o isang immortal na emperador, siya ay sumugod. At naramdaman din niya na ang pagkakaiba ng Dragon Slaying Sword ay maaaring magbigay sa kanya ng isang sorpresa. Break the Sky Sword. Iniwalas niya ang espada patungo sa walang kamatayan. Ang makinang na enerhiya ng espada ay biglang sumabog, at ang pilak na ilaw ay kumislap hanggang sa puntong nakakasilaw. Ang mga taong nanunood ng labanan sa paligid ay nakita lamang si Yang Yiyo na nagwawalis gamit ang kanyang espada, na agad na nagpasilaw sa mga nakatitig sa kanya kaya kailangan nilang ipikit ang kanilang mga mata. Boom! Tanging dagandong lang ang narinig sa kanilang mga tainga. Binuksan nila ang kanilang mga mata at tumingin, ngunit natagpuan na ang 2 immortal ay umatras ng higit sa 10 metro. Hiss! May humihingal. Pinlit ng isang espada na umatras ang 2 immortal, anong uri ng enerhiya ng espada iyon? Ang walang katulad na espada. Pinilit lang sila nitong umatras, hindi mo ba nakita na ang 2 immortal ay hindi nasaktan? Totoo yan. Pabayaan na lang ang mga talakayan ng mga nanunood, bagamat pinilit ni Yang Yiyo ang 2 immortal na umatras gamit ang isang espada, walang kagalakan sa kanyang mukha, dahil pinipilit lang silang umatras. Ang gusto niya ay patayin sila. Ngayon ay tila bagaman ang Dragon Slaying Sword ay nabuksan na, ito ay malayo pa rin sa pagpatay sa 2 immortal. Ang 8 Desolations ay nagkakaisa, pinutol, 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 pinutol. Naging mabangis si Yang Yiyo at patuloy na inihahampas ang kanyang espada sa 2 immortal na parang baliw. Isa-isa, ang napakatalino na enerhiya ng espada ay lumabas mula sa Dragon Slaying Sword. Parang kidlat, o parang bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Ang 8 Desolations Return to One Sword ay mas malakas kaysa sa Skybreaking Sword, ngunit tila kulang pa rin ito sa 2 dakilang Immortal Lords. Naramdaman ni Yang Yiyo na hindi ito sapat, ngunit ang mga taong nanunood ng labanan sa paligid niya ay labis na nabigla. Dahil sa kanilang mga mata, ang lakas ng espada ni Yang Yiyo ay sunod-sunod na pinigilan ang 2 immortal at inilagay sila sa isang dehado. Tila nawala na sila ng lakas at wala ng lakas na lumaban. Ang pinaka-nakakagulat na bagay ay sa wakas ay natuklasan ng lahat ang paglilinang ni Yang Yiyo. Ito ay lumabas na siya ay nasa antas ng first grade mixed primordial Daoist immortal. Talagang pinigilan niya ang 2 immortal at ginawa ang 2 late stage na immortal na umatras ng hakbang-hakbang. Ito ay talagang isang himala. Ang kaharian ni Yang Yiyo ay nagniningning dahil ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ang nag-activate ng Dragon Slaying Sword. Lumiwanag ang aura at naramdaman ng lahat na siya ay isang first-grade mixed primordial Daoist immortal. Bagamat siya ay nasa tuktok ng unang baitang, siya ay ibang-iba sa 2 huling yugto ng immortal. Ang record na ito ay nagpakilos sa mga manunood. Ngunit hindi nasisiyahan si Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na pagkatapos na mabuksan ang Dragon Slaying Sword, hindi pa rin niya kayang patayin ang 2 immortal.
Ang pagsupil lamang sa kanila ay malayong matugunan ang kanyang mga kinakailangan. Ang gusto niya ay patayin sila. Sa itaas ng langit, si Zexang ay naging isang nagniningas na katawan at nakipaglaban ng husto sa dalawa pang immortal. Pagtingin, si Zexang ang nasa itaas. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian na ang Immortal Lord ay pumailang lang sa langit, ngunit siya ay patungo sa Zexang. Malinaw na ang tatlong Immortal Lords ay kailangang magsanib puwersa upang sugpuin si Zexang. Si Yang Yian ay nababalisa. Ngunit ang Dragon Slaying Sword ay napakalakas, o sa madaling salita, ang kapangyarihan na maaari niyang ibigay ay napakalakas. Kung ikukumpara sa karaniwang kakayahang sugpuin ang dalawang Immortal Lords, sapat na iyon para ipakita na matagumpay ang pagkakabuklod ng Dragon Slaying Sword. Ngunit para sa kanya, hindi iyon sapat kung tutuusin. At bawat espadang lumabas ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng Yuan Shen, na lalong nagpabalisa kay Yang Yian. Sa oras na ito, mayroon siyang 5 lilang dahon ng kulog sa kanyang kamay. Noong una, gusto niyang panatilihin silang makitungo sa Immortal Lord na nagbenta kay Zexang, ngunit ngayon kailangan niyang gamitin ang mga ito para harapin ang dalawang Immortal Lord na nasa harapan niya. Muli siyang naglaslas, pinigilan ang dalawang Immortal Lord, nang hindi sila binigyan ng oras para huminga. Sa susunod na sandali, si Yang Yian ay umungal, 5 kulog, at binasag ang 5 kulog na purple na dahon sa kanyang kamay sa isa sa mga Immortal Lord. Naisip niya na kung papatayin niya muna ang isa sa kanila, ang natitira ay madaling harapin. Boom 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 boom. Sumabog ang 5 elementong Thunderbolt. Lahat sila ay tumama sa isa sa mga immortal. Dalawang sigaw ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Ang sabay-sabay na pag-atake ng 5 kulog na dahon ay napakalakas, na hindi inaasahan ni Yang Yiyo. Ang walang kamatayan na pinagtutuunan ng pansin ng pag-atake ay direktang hinampas ng kulog. Ang isa ay napilitang mahuli, at sumigaw din at umusok sa buong katawan, ngunit siya ay nahulog sa lupa at hindi namatay. Gayunpaman, sinamantala ni Yang Yiyo ang pagkakataon at pinutol gamit ang isang espada. Ang dalawang immortal ay pinatay niya. Pagkatapos ng kulog, patay na tahimik ang eksena. Nagulat ang lahat sa biglaang paraan ni Yang Yiyo. Walang malinaw na nakakakita kung paano ito ginawa ni Yang Yiyo. Nakita na lamang nila na ang 5 kulog ay tumama mula sa kanyang kamay sa isang saglit, na ikinamatay ng isa sa isang iglap, at ang isa naman ay naapektuhan at napatay niya ng isang espada. Ito ay ginawa sa isa. Pumunta ka. Sobrang nakakaloka. Walang oras si Yang Yiyo para mag-isip ng husto. Naglaslas siya ng 3 pang espada. Natakot ang 3. Ang 2 na nagbabantay kay Zexang noon ay naging kaluluwa sa ilalim ng kanyang espada. Ang mga kaaway sa lupa ay naalis. Pagkatapos ay biglang tinapakan ni Yang Yiyo ang kanyang mga paa, pinaandar ang Chenkun Quenching Body Art, at lumipad sa kalangitan. Umaasa sa simple at malakas na pisikal na lakas, tumalon siya at nagpalipad ng 12 metro sa hangin. Natural, kailangan niyang tulungan si Zexang. Ang pagkasunog ni Zexang ay hindi maaaring maantala ng napakatagal. Kung maghintay siya hanggang sa masunog ang kakanyahan at sigla ng kanyang buong katawan, hindi siya mailigtas ng mga Diyos at demonyo. Kaya't si Yang Yiyo ay walang oras na huminga, tumalon siya sa hangin, at biglang nilaslas ang isa sa mga immortal gamit ang kanyang espada. Pinalibutan at pinatay ng 3 immortal sa himpapawid si Zexang. Bagamat sinunog ni Zexang ang kanyang buhay, siya ay nasa isang dehado sa oras na ito. Si Yang Yiyo ay pumatay ng 2 immortal, at ang 3 immortal sa langit ay natural na nagmamasid dito. Sa oras na ito, nilaslas niya ng espada ang isa sa kanila. Sa totoo lang, takot na takot ang walang kamatayang ito. Sino ang hindi matatakot sa lakas ng kulog? Ngunit walang nakakaalam na wala ng 5 Thunderlives si Yang. Naubos na niya ang lahat ng 5 Thunderlives ng sabay-sabay, ngunit kailangan niyang maghintay para sa susunod na tumubo. Ang Immortal King na ito ay hindi nang ahas na hawakan si Yang Yiyo. Ang kanyang buong katawan ay humuhuni, at ang napakalakas na Immortal Energy ay bumalot sa kanyang buong katawan. Ang Immortal Energy sa kanyang kamay ay lumalakas, ngunit siya ay umatras at iniwasan ang gilid ni Yang Yiyo. Ang hitsura ni Yang Yiyo ay nakagambales sa 3 walang kamatayan na hari. Sunod-sunod silang itinulak palayo, na suspine ng 100 metro ang layo, nakatingin kay Yang Yiyo na may pagdududa. Maging ang mga haring walang kamatayan ay natatakot sa dumadagandong na kapangyarihan na kalalabas lamang ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, kumikislap ang figure ni Yang Yiyo at damapo sa Zexang. Namumula ang kanyang mga mata at sinabi niya, Zexang, huminto ka, huwag ka nang masunog, huminto ka kaagad. Kabanata 2046 ang pinagmula ng 5 kulog na Purple Tree. Hindi ko mapigilan. Nagpadala ng voice message si Zexang kay Yang Yiyo, hindi malungkot ang tono nito, ngunit bukas ang isipan. Ikaw, lumiit ka,
huwag kang lumaban, dadalhin kita sa Chenkun Pot. Nag-aalalang sabi ni Yang Yiyo. Kung tumanggi si Zexang gamit ang kanyang isip, hindi siya madadala ni Yang Yiyo sa Chenkun Pot. Mayroong isang kinakailangan na siya ay dapat na nasa isang mas mababang antas kaysa sa kanya bago siya maaaring puwersahang kunin. Kung hindi, ito ay magiging napakahirap. Ang kaharian ni Zexang ngayon ay ang dakilang kasakdalan ng Hanyuan Daoist Immortal. Kung hindi siya makikipagtulungan, hindi siya mapapasok ni Yang Yiyo. Kinakabahan talaga ako ngayon. Mas malakas ang ugali ng babaeng ito. Huwag mong sayangin ang iyong lakas, hindi kita pababayaan na lumaban. Simple lang ang sagot ni Zexang, at nagpakawala siya ng mahabang dagandong at muling nagtungo sa dakilang kasakdalan ng walang kamatayang Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kalaban natin mapipigilan. Nakita ni Yang Yiyo na hindi makumbinsi si Zexang, at ngayon ay makakahanap lang siya ng paraan para makaalis muna dito. Ang token sa kanyang kamay ay hindi gumana, at ang espasyo dito ay selyado na. Ang tanging paraan ay upang pilitin ang espasyo. Umungol si Yang Yiyo at ibinaba ang kanyang espada sa langit. Matapos sumambulat ang sword energy, pumasok ito sa kalangitan, ngunit saglit lang nitong ginawa ang espasyo. Hindi ito masira. Alam niyang hindi siya sapat, kaya sinubukan niya lang, at wala talagang reaksyon. Galit na galit siya, at naunawaan din niya na ang utos ng walang kamatayang hari na nagbenta kay Zexang ang hamarang sa espasyo rito. Malinaw na ang black market na ito ay dapat na may malaking kinalaman sa immortal na haring ito. Siya dapat ang taong nasa likod ng black market. Dahil walang paraan, huli na lang muna natin ang magnanakaw. Hanggat mahuli natin ang walang kamatayang hari, maaari nating pilitin siyang buksan ang espasyo at lumabas. Ang oras ni Zexang ay hindi naghihintay ng sinuman. Nababalisa si Yang Yiyo. Nagamit na niya ang lahat ng paraan na magagamit niya ngayon. Sa mga oras na ito, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Kaya niya. NT resist the strength of the late immortal king, let alone with down an immortal king. Ang pagbubuklod ng Dragon Slaying Sword ay nagpapahintulot din sa kanya na sugpuin ng dalawang immortal na hari, na itinuturing na nag-aatubili. Nagawa niyang pumatay ng dalawang immortal na hari salamat sa 5 Thunder Purple Tree Leaves. Pero ngayong naubos na ang mga dahon ng 5 Thunder Purple Tree, ano pa ba ang magagamit niya? Ang isip ni Yang Yiyan ay mabilis na gumagana. Sa sumunod na sandali, naging matigas ang kanyang mga mata. Siya, nakaisip ng paraan. Pero hindi niya alam kung gagana. Ang naisip niyang paraan ay ang 5 Thunder Purple Tree pa rin. Bagamat pagkatapos na maubos ang 5 dahon ng kulog, kailangan niyang maghintay ng oras na muling tumubo, ngunit pagkatapos niyang patayin ang espiritu ng langit at lupa noong huling pagkakataon, talagang kontrolado niya ang Chenkun Pot at natuklasan ang sekreto sa loob ng Chenkun Pot. Maging ito ay ang 5 Thunder Purple Tree, ang Spirit Peach Tree, o ang tubig ng buhay, sila ay talagang mga kayamanan na pinangalagaan ng kapangyarihan ng binhi ng batas ng Chenkun Pot. Ginamit ng lahat ng tatlong kayamanan ang kapangyarihan ng binhi ng batas. Maaari niyang pakilusan at gamitin ang mga ito. Ngunit ang mga kahihinatnan ay maaaring mas malaki. Ang direktang pagpapakilos sa kapangyarihan ng binhi ng batas ng 5 salita ng kulog, o direktang pagpapakilos sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng 5 kulog na Purple Tree, sa kalaunan ay makakasakit sa 5 Thunder Purple Tree, ngunit wala siyang pagpipilian. Malinaw, hanggat hindi nasira ang pinagmulan ng 5 Thunder Purple Tree, magkakaroon ng walang katapusang 5 Thunder Leaves sa hinaharap. Kapag nasira ang pinagmulan, ang 5 Thunder Purple Tree ay mauubos sa mga seryosong kaso, at ang 5 Thunder Leaves ay maaaring hindi na muling tumubo sa banayad na kaso. Natural na naunawaan niya ang kahalagahan nito. Gayunpaman, para kay Zexang, para makaalis dito, kailangan niyang gamitin ang orihinal na kapangyarihan ng 5 Thunder Purple Tree. Pagkatapos magdesisyon, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, at direktang pinakilos niya ang orihinal na kapangyarihan ng 5 Thunder Purple Tree. Pagkatapos ay uminit ang pattern ng Chenkun Pot sa kanyang kaliwang braso, at lumabas ang kapangyarihan ng 5 Thunder Purple Tree. Nalaman ni Yang Yiyan na ang kapangyarihang ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa 5 dahon ng kulog, ngunit normal na isipin ito. Ito ang orihinal na kapangyarihan ng 5 Thunder Purple Tree. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Kakaiba kung hindi malakas ang kapangyarihan. Sa susunod na sandali ay ginabayan ni Yang Yiyan ang orihinal na kapangyarihan ng 5 Thunder Purple Tree papunta sa Dragon Slaying Sword. Buzz buzz buzz. Ang Dragon Slaying Sword ay nanginginig, tulad ng isang pinakakain na bata, na nagpalakpakan. Sa ganitong paraan, alam niya na ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ay ma-maximize. Siya ay puno rin ng kumpiyansa. Hindi man niya napatay ang tatlong immortal sa pagkakataong ito, may kumpiyansa siyang ibagsak ang mga ito. Siyempre, makabubuti kung mapapatay niya ang mga ito. Kung siya ay may kakayahan, nais niyang sirain ang espasyo ng black market na ito.
Ngunit hindi ko alam kung ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ay maaaring dalhin sa buong laro. Lumingon ang mga mata ni Yang Yiyo at muling itinuon ang tingin sa dalawa pang immortal. Ang dalawang immortal na ito ay malinaw na mga allipiers ng dakilang perpektong immortal na nagbenta kay Zexang. Patayin muna ang dalawang kwentes na ito at alisin ang mga hadlang. Tumalon si Yang Yiyo mula sa Zexang at pinatay ang dalawang immortal sa huling yugto ng immortal. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para itaboy ang Dragon Slaying Sword at umungal, kill. Kasabay nito, hinimok ni Yang Yiyan ang Azure Lotus Immortal Fire na pumasok sa Dragon Slaying Sword. Sinigaw niya ang salitang, patayin, sa himpapawid, at nilaslas gamit ang isang espada. Ang target ay dalawang immortal sa huling yugto ng Immortal Lord na may isang espada. Om! Boom! Ang makinang napilak puting sword na enerhiya ay sumabog. Boom! Basag! Nagkaroon ng kulog. Sa mga mata ng mga nanunood sa ibaba, nakita nila si Yang Yiyan na tumalon mula sa malaking katawan ni Zexang at nilaslas ang dalawang immortal sa huling yugto ng Immortal Lord gamit ang isang espada. Ito ay iba sa naunang espada. Sa mata ng lahat, ang espadang ito ay nagbuga ng nakakasilaw na enerhiya ng espada tulad ng sinag ng araw sa gitna ng hangin. Ang espada ay naglaslas ng higit sa 30 metrong lakas ng espada na napapalibutan ng kidlat. Nasira ang buong espasyo ng Black Market. Ang dalawang immortal sa huling yugto ng Immortal Lord, na nakaharap sa kidlat mabilis na sword energy ni Yang Yiyan, ay nagbago ng kanilang mga mukha at naglabas ng kanilang sariling mga pamamaraan. Ngunit sa huli, ito ay malayo sa huli. Dalawang sigaw. Ang ulan ng dugo ay itinapon sa hangin at naging ambon ng dugo. Kumalat ang malakas na amoy ng dugo. Ang dalawang immortal sa huling yugto ng Immortal Monarch ay nahati sa 4 na bahagi, at pinutol sa kalahati ni Yang Yiyo. Ang kanilang mga katawan ay nasusunog sa berdeng apoy, at sila ay nahulog mula sa hangin. Gayunpaman, pagkatapos ng landing, sila ay nasunog na sa abo. Sa ilalim ng pagkasunog ng Azure Lotus Immortal Fire, kakaunti ang mga immortal na makalaban. Haze! Mas malakas kaysa dati. Anong klaseng kapangyarihan yan? Ang lakas ng kulog. Mukhang mayroon ding isang malakas na apoy ng engkanto na nakahalo dito. Maraming paraan ang taong ito. Mukhang siya ay walang alinlangan na mula sa isang malaking puwersa sa mundo ng mga engkanto. Ang 4 na Starlight Guards ng Wu Yipo 2 ay tapos na. Hayaan mo na ang 4 na Starlight Guard, mukhang nasa panganib din si Wu Yipo ngayon. Palagay ko hindi. Kung tutusin, ito ang Starlight Black Market Space. Walang garantiya na lilito ang malalaking numero sa likod ng Black Market. Hindi naman. Ang malalaking tao sa Black Market ay walang iba kundi mga Fairy Kings, karamihan sa mga Fairy Emperors. Ang malalakas na lalaki na umabot na sa level ng Fairy Kings at Fairy Emperors ay nasa hiwalay na lahat. Para sa mga taong iyon, ang pag-unawa sa mundo ay ang patunay ng tao. Kahit na lumabas ang malalaking figure sa likod ng Starlight Black Market. Maaaring huli na ang lahat. Nag-uusap ang mga tao sa field. Ngayon ay isang pagbubukas ng mata. Isang Hanyuan Daoist Immortal, at isang Hanyuan Daoist Immortal sa tuktok ng unang baitang, ang aktwal na pumatay ng 4 na dakilang master sa huling yugto ng Fairy King. Ngayon ay tila si Wu Yipo, ang Haring Engkanto, ay natatakot sa panganib. Sa katunayan, ang puso ni Wu Yipo ay nanginginig habang nakikipaglaban kay Zexang. Siyempre, natakot siya nang malaman niyang pinatay ni Yang Yiyo ang dalawa sa kanyang mga yumaong immortal gamit ang isang espada. Ang hindi niya inaasahan ay ang isang first-grade Hanyuan Daoist na walang kamatayan, isang taong walang anumang mana, ay maaaring talagang sumabog sa lakas ng nakakatakot na kulog, na mas malakas sa bawat pagkakataon. At ang halimaw na nakikipaglaban sa kanya ay nahulog din sa isang nakakabaliw na estado, direktang sinusunog ang kakanyahan ng buhay, nakikipaglaban ng desperadong, at pilit na itinataas ang kanyang paglilinang sa antas ng Hanyuan Daoist Great Perfection, at bawat hakbang ay upang patayin ang magkabilang panig. Bagamat hindi natakot si Wu Yipo at pinigilan ang halimaw na nasa ganoong kabaliw na estado ay may malakas na depensa sa katawan, at hindi niya ito kayang pigilan ng ilang sandali. Sa isang kisap mata, lahat ng tauhan niya ay namatay. Kaya nagpanik siya. Sa oras na ito, nawalan ng gana si Wu Yipo na lumaban. Ang kapangyarihan ng espada ni Yang Yiyo kanina ay mas kakilakilabot kaysa sa kulog noon. Sa susunod na sandali ay naramdaman niya ang mga mata ng kabilang partido sa kanya, ang puso ni Wu Yipo ay sumikip ng walang dahilan, naramdaman niyang maaari siyang mamatay ngayon. Umatras. Ito ang ideyang pumasok sa isip ni Wu Yipo. Nang pumasok ang isiping ito, hindi na niya ito napigilan. Pagkatapos ay iniunat ni Wu Yipo ang kanyang kamay at nag-flash ng isang gintong token. Hindi tulad ng puting token na nakuha ng bagong dating, ito ang pinakamataas na antas ng token sa black market.
Direkta nitong inactivate ang halo, ngunit diretsyong nawala sa lugar. Si Wu Yipo mismo ay miyembro ng Starlight Black Market, kaya natural na napakadali para sa kanya na makalabas. Naisip niya na dahil natalo siya pansamantala, lalabas siya at maghahanap ng kung sino-sino pagkatapos lumabas. Naturally, walang kakulangan ng malalakas na tao sa kanilang black market. Kabanata 2047 Isang walang kamatayang hari. Nakatakas. Inactivate ni Wu Yipo ang pinakamataas na token ng Starlight Black Market at nakatakas. Ang bilis niyang sumuko. Napakadaya ni Wu Yipo. Hinarangan niya ang espasyo ng black market, ngunit makakatakas siya sa unang pagkakataon gamit ang mataas na antas ng token ng black market sa kanyang kamay. Pinag-uusapan ito ng lahat. Muling tumalon sa ere si Yang Yiyo, hawak ang Dragon Slaying Sword gamit ang dalawang kamay, hinihimok ang lahat ng kanyang lakas, pinakilos ang pinagmulan ng Five Thunder Purple Tree, at hinampas ang langit gamit ang isang espada. Buksan mo ako. Boom! Sa pagkakataong ito, ang lakas ng espada na 100 talampakan ay sumabog, at ito ay isang espada patungo sa espasyo ng black market. Nais niyang i-cut open itong black market space. Ano ang magagawa ng blockade? Sa harap ng malalakas na puwersa, isa pa rin itong puwang na nabuo ng pormasayon, at maaari pa rin itong mabuksan. At ngayon ay halos sunugin na niya ang sarili niyang lakas. Sa tuwing ina-activate niya ang Dragon Slaying Sword, nauubos niya ang maraming kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang pinagmula ng kapangyarihan ng Five Thunder Purple Tree ay naubos din ng higit sa kalahati, lalo na ang espadang ito, na kumonsumo ng higit sa kalahati. Hindi siya naniniwala na hindi niya masisira ang black market space. Isang tibak na may 100 talampakan ng enerhiya ng espada ang pumutol sa kalangitan. Sa gitna ng dagandong, ang buong espasyo ng black market ay unang naging nakasisilaw, pagkatapos ay biglang naging magulo at madilim, at pagkatapos ay ang kalangitan ay naging maliwanag. Sirang bukas. Talagang sinira niya ang espasyo ng black market gamit ang isang espada. Bagamat ito ay isang puwang na nabuo sa pamamagitan ng isang array, hindi lahat ay maaaring basagin ito. Ang taong ito ay mabangis. Sino bang nagsabing hindi? Umiral ang Starlight Black Market na ito kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal. Ang independenteng espasyo na nabuo ng array ay isa ring sinaunang array. Hindi ko inaasahan na masisira ito ngayon. Sino sa lupa ang taong ito? Makikita mo ng malinaw sa lalong madaling panahon. Kapag nasira ang espasyo ng array, natural na mawawala ang fog na tumatakip sa kanyang mukha. Fuck. Kung ganoon, exposed din tayo. May mga kaaway pa ako dito. Hindi, kailangan kong umalis. Niloko ko ang ilang tao noon. Kung magpakita ako ng galit, bugbugin nila ako hanggang mamatay. Inaasar ko ang isang babaeng engkanto. Tapos na ako. Malalantad na ako. Walang anuman ang ginawa mo. Sinunggaban ko ang isang demon cultivator na nakatitig sa akin. Tapos na ako sa ngayon. Tapos na, nawala na ang hamog. Nakikita ko ang mukha. Habang nagsasalita ang taong ito, nagsimulang mawala ang hamog. Nawala ang ambon sa mukha ng lahat, at nakita nila ang isa't isa. Ang buong espasyo ng black market ay nagkagulo. Hindi maiiwasan na ang mga may sama ng loob ay maghayganti, at ang mga napinsala ay magreklamo. Kung noon, nakaharang ang hamog na magkakilala, at magkakaroon pa rin ng takot, ngunit ngayon ay gulo na ang lahat. Sa pagkakataong ito, nawasak din ang New Starlight Black Market. Hindi pa banggitin ang kaguluhan sa itim na merkado, pagkatapos na masira ni Yang Yiyo ang espasyo gamit ang isang espada, sumigaw siya kay Zexshank, "Go!" at nagmadaling lumabas sa malaking bitik sa isang iglap. Sumunod si Zexshank sa likuran. Hanggat lalabas ka rito, katumbas ito ng pag-alis sa hanay ng pag-atake ng kalaban. Kung nakulong ka pa rin sa loob, maaaring dumating muli ang mga tao mula sa black market. Hanggat lalabas ka, ligtas si Zexshank. O maaari mong iligtas ang iyong buhay. Hanggat siya ay huminto sa pagsunog ng kanyang sariling kapangyarihan, may pag-asa, kung hindi, mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Si Yang Yiyo ay nababalisa at gustong makaalis kaagad. Sa sumunod na sandali, pagkalabas niya sa siwang, sabay hampas, lumabas siya sa napakalaking mushroom building na pinasukan niya noon, ngunit nakatayo siya sa kalsada. Ang mismong espasyo ng black market ay isang formation na may maraming sekreto, na nakaayos sa hugis kabute na gusaling ito. Hindi lamang niya sinira ang espasyo ng pagbuo ng black market gamit ang isang espada mula sa loob, ngunit pinutol din ang maliit na kalahati ng malaking bahay na parang kabute na ito gamit ang isang espada. Pagkalabas ay tumayo siya sa kalsada. Pagkatapos ay lumabas ang malaking katawan ni Zexshank mula sa loob. At sa kakabog, tuluyang gumuho ang buong bahay. Ang espasyo ng black market ay nabasag na ng espada ni Yang Yiyo mula sa loob, at nagsimulang gumuho. Kasama ang buntot ni Zexshank sa labas nang siya ay lumabas, ang buong espasyo ng formation ay lubos na nagpabilis sa pagbagsak.
Itigil ang pakikipaglaban, ang espasyo ay gumuho, tumakbo. Tumakas at ayusin ang mga account. Nagkaroon ng chain reaction ang malaking black market space at nagsimulang bumagsak. Maraming tao na nagsasagawa ng mga transaksyon sa maraming lugar ang hindi pa nagre-react, at ang ilang tao ay hindi alam kung ano ang nangyari. Sa sandaling ito, sila lang ang nakakaalam. Nagumuho ang espasyo ng black market. Sa bagay, napakalaki ng formation space. Bagamat ang labanan niyang Yiyo dito ay nakaakit at nakaalarma sa maraming tao, hindi alam ng lahat ang tungkol dito. Kahit na alam nila ang tungkol dito, ang ilang mga tao ay hindi pumunta upang panuurin ang iba na nakikipaglaban para sa kasiyahan. Sa sandaling ito lamang nang gumuho ang espasyo, naalarma ang lahat sa espasyo ng black market. Matapos ang buntot ni Zexang, 10,000 tao sa espasyo ng black market ang sabay-sabay na tumakas. Sa isang iglap, nagkaroon ng tuloy-tuloy na sumpa. Ang gusali ng kabute ay ganap na gumuho, tulad ng isang pugad ng pugad na tinutusok. Mula sa malayo, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang lumipad palabas ng mga guho. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit 10,000 tao ang nasuspine sa ere. Ang ilang mga tao ay alam kung ano ang nangyayari at kung ano ang nangyari, habang ang iba ay ganap na nalilito. Umalangaw-ngaw ang mga sumpa sa kalangitan, na ikinaalarma ng buong magulong lungsod ng engkanto. Ang mga nagpasimula ng insidenteng ito, sina Yang Yiyo at Zexang, ay nasa lupa sa hindi kalayuan sa oras na ito. Hinawakan ni Yang Yiyo si Zexang sa kanyang mga braso, ang kanyang mga mata ay pula. Pagkalabas ni Zexang, sinira niya ang mga gusali at bahay sa black market, o siya ay naging anyo ng tao pagkatapos pumasok sa pasukan. Ngunit oras na upang maubusan ng lakas. Umirap si Yang Yiyo at niyakap si Zexang na malapit nang bumagsak sa lupa. Zexang, kamusta ka? Sa isang gulat, ang kaluluwa ni Yang Yiyo ay pumunta upang suriin ang kalagayan ni Zexang nang walang pag-aalinlangan. Ang resulta ay napakasama. Ang pagkaubos ng enerhiya ay ang pinakamahusay na interpretasyon ng Zexang sa sandaling ito. Sa hindi maipaliwanag, labis na kalungkutan ang naramdaman ni Yang Yiyo. Hindi, ayos lang. Sabi ni Zexang kay Yang Yiyan na may ngiti at nanginginig na boses. Well, okay lang, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Habang nagsasalita siya, 3 patak ng tubig ng buhay ang lumitaw at kukunin na sana ni Zexang. Huwag mong sayangin ito, alam kong. Pinutol ni Zexang si Yang Yiyan. Manahimik ka, buksan mo ang bibig mo. Sa sandaling ito, si Yang ay sobrang dominante. Habang nagmumura, ang mapupulan niyang mata sa wakas ay hindi napigil ang magkaroon ng mga bubog sa kanyang mga mata. Tila natakot si Zexang sa pangangibabaw ni Yang, at hindi namamalayan na niluwagan ang kamay na nakaharang sa kanyang bibig, na nagpapahintulot kay Yang na pilitin siyang pakainin ng 3 patak ng tubig ng buhay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Sa sandaling ito, sinabi ni Yang ang nangingibabaw na mga salita, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig, dahil nalaman niyang pagkatapos uminom ng 3 patak ng tubig ng buhay, si Zexang ay hindi nakahinga ng maluwag. Ang kanyang sigla at kaluluwa ay hindi matatag, at maaari silang mawala anumang oras. Crow, ang mahinahong boses ay halos tulad ng isang mahusay na pagsisikap, at tinawag din niyang Yiyan ng God Demon Bird. Sayang, anong kasalanan, utang ko sa iyo, ipadala ang babaeng ito at ako sa iyong Chenkon space. Ang Diyos at Demon Bird ay tumingkayad sa balikat ni Yang Yiyo at binuksan ang kanyang mga mata, ngunit nagmura at sinabi ang mga salitang ito. Paanong hindi nito nararamdaman ang panloob na emosyon ni Yang Yiyo? Salamat. Nagpasalamat si Yang Yiyo sa Diyos at Demon Bird. Sa oras na ito, alam niya na ang Diyos at Demon Bird lang ang makakayakap kay Zexang. Dahil maaaring yakapin siya ng Diyos at Demon Bird noong nakaraan, maaari niyang yakapin si Zexang sa pagkakataong ito, ngunit ang presyo ay medyo mataas para sa Diyos at Demon Bird. Ngunit walang pakialam si Yang Yiyo, ayaw niyang mawala si Zexang. Noon, pinadama ni Liu Lingling na nagkasala siya hanggang ngayon, at naging demonyo pa rin siya sa kanyang puso. Hindi niya pinayagan si Zexang ngayon. Ito ay itinuturing na isang panalangin para sa Diyos at Demon Bird, ngunit sa ibang paraan. Nagkaroon ng mahusay na pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng Diyos at Demon Bird, at naiintindihan ng magkabilang panig kung ano ang iniisip ng isa. Maging masunurin, gusto mong pumunta sa Chenkun Pot Space para hintayin ako. Sinabi ni Yang Yiyo kay Zexang, at may iniisip sa kanyang isipan, ipinadala niya siya at ang Diyos at Demon Bird sa espasyo ng Chenkun Pot. Pagkatapos, tumangala si Yang Yiyo sa mga guho ng black market, dahil may nakita siyang 2 tao, at mahigpit siyang ikinulong ng kanilang mga aura. Ang nakita niya sa kanyang paningin ay isang matanda at isang binata. O sa halip, isang binata at isang 60 taong gulang na lalaki. Pamilyar ang aura ng binata. Ang walang kamatayang hari na nakatakas noon, at ang salarin na nagbenta kay Zexang.
At ang 60 taong gulang na lalaki na may kanal na ilong na nakatayo sa tabi niya ay isang taong hindi niya makita, ngunit halatang ito ang taong tinawag ng walang kamatayang hari. Ito ay isang kaaway. Sa isang kisap mata, ang langit ay puno ng mga immortal. Ang espasyo ng black market ay nawasak niya, at ang mga tao sa loob ay natural na kailangang tumakas, lahat ay lumulutang sa hangin. Nagpatuloy ang pagmumura at away. Ngunit mas maraming tao, natagpuan ni Yang Yio, ang nakatingin sa kanya. Isang bulong ang lumabas sa kanyang tainga. Sa wakas, nakikita ko ng malinaw na ang Starlight Black Market ay nabaligtad at sa wakas ay naging kasiraan. Hindi banggitin ang puting buhok, guwapong hitsura, at talagang guwapong hitsura. Ito ay isang babaeng magsasakasabi. Mukhang bata ang batang ito. Siya ay isang batang talento. Hindi mahalaga kung siya ay guwapo o talento, ang batang ito ay tapos na ngayon. Hindi mo ba nakita na ang taong katabi ni Wu Yipo ay isang Immortal King? Isa talaga itong Immortal King. Ang taong ito dapat ang tunay na malakas na tao sa likod ng Starlight Black Market. Pagharap sa isang Immortal King, tapos na ang batang ito. Narinig ni Yang Yio ang lahat ng talakayan, at pinag-uusapan nila siya. Ngunit nang marinig niya ang salitang, Immortal King, tumalon ang kanyang mga talukap. Kabanata 2048 Black Lotus ay gustong umalis sa dagat ng kamalayan. Si Immortal King ay nasa estado ng gulat. Itinaya niya ang kanyang buhay para lumaban. To put it bluntly, umasa siya sa mga kayamanan sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, mayroon siyang dragon-slaying sword at ang 5 Thunder Purple Tree sa Chenkun Pot. Ngunit muli, inuubos ni Yang Yio ang kanyang kaluluwa nang i-activate niya ang dragon-slaying sword, at hindi ito maliit. Halos maubos na siya sa kakapit hanggang ngayon. Siya ay umaasa lamang sa kanyang malakas na paghahangad upang suportahan siya. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang immortal na hari. Bigla siyang nawalan ng galit. Hindi sa wala siyang fighting spirit, kundi nauubos na talaga ang kanyang soul power. Ito ay magiging walang silbi upang magpatuloy. Nakatingin sa Immortal King at sa Immortal King sa malayo, nakaramdam ng pait si Yang Yio. Siya narinig ang mga usapan sa paligid niya. Narinig din niya na ang immortal na hari ay tinawag na Wu Yipo. Tungkol naman sa immortal na hari. Tumingin siya sa kanya sa sandaling ito. Nang ang isang pares ng matandang mata ay nakatitig sa kanya, talagang naramdaman niyang Yio na siya ay tinititigan ng isang makamandag na ahas. Sa susunod na sandali, dahan-dahan na lang ang narinig niya at dahan-daang naglakad patungo sa kanya. Bata, sinira mo ang aking Starlight Black Market, pinatay ang aking Starlight Guards, at sinaktan ang aking Young Master. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nang matapos magsalita ang matandang Immortal King, isang malakas na aura ang lumabas sa kanya, na direktang dumidiin kay Yang Yio. Boom! Muntik nang matamba si Yang Yio sa lakas ng alon. Ngunit nagngangalit siya at tumayo. Ito ay talagang napakalakas. Ito ba ang kapangyarihan ng immortal na hari? Lihim na nagulat si Yang Yio. Sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay parang isang bundok ang dumidiin sa kanya, at parang may kutsilyo sa kanyang leeg. Nanlamig ang buong katawan niya, at nakaramdam siya ng kaba. Dahil sa pressure ng kalaban, hindi siya komportable. Kung kikilos siya, alam ni Yang Yio na mapipilitan siyang mamatay ngayon. Hindi naman sa wala pa siyang nakikitang malakas na tao sa level ng Immortal King, pero ito ang unang pagkakataon na talagang nakita at naranasan niya ito. Ang mga immortal na hari na nakita niya noon ay ang Six-Eared Macaque at ang Bee-Fairy, ngunit sa oras na iyon, hindi ang Six-Eared Macaque o ang Bee-Fairy ang tunay na Immortal Kings. Ngayon, naranasan na niya ang lakas ng isang tunay na haring walang kamatayan. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Kahit ang dating Immortal King ay talagang mahirap para sa kanya na labanan. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan ng Dragon-Slaying Sword at ng 5 Thunder Purple Tree, o ang soul power ng Black Lotus, kaya niyang supilan ang Immortal King. Kung hindi, walang paraan para maalog siya. Ngayon ay nakaharap sa Immortal King na ito, si Yang Yian ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ang panggigipit ng walang kamatayan na hari sa kanya ay nagpang-inig sa kanyang katawan, ngunit umasa lang siya sa kanyang lakas para kumapit. Ang dakilang kalakaran ng langit at lupa ay idiniin siya pababa na parang bundok o dagat. Sa sandaling ito, alam ni Yang Yian na kahit na maubos niya ang huling kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, maaaring hindi niya matalo ang immortal na haring ito. Ano ang gagawin? Maghihintay ba talaga siya sa kamatayan? Siyempre imposible. Nasa kanya pa rin ang huling trumpo. Iyon ay upang buhayin muli ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Ngunit kung gagawin niya iyon, mapipilitan siyang mamatay. Sa huling pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa Bone Demon Flower Mother, isang beses niya itong na-activate, na nasira na ang kanyang Chenkun Dao Yuan, at nasa semi-wasted na estado, nang walang bakas ng mana. Kung i-activate niyang muli ang Chenkun Temple, hindi maisip ni Yang Yian ang kahihinatnan.
Sa 9 sa 10 kaso, siya ay matatapos. Sa pagharap sa panggigipit ng Immortal King na dahan-daang lumalapit, nakikinig sa kanyang pagiging mataas at makapangyarihan, at nakatingin sa kanyang mga mata na tumitingin sa kanya na parang langgam, hindi maipaliwanag na nagalit si Yang Yio. Natawa siya at sinabing, ano ang dapat kong gawin? Ano ang sasabihin mo? Ang bastos na iyon sa tabi mo ay hinuli ang aking mga tao at hayagang ibinente sila. Ano ang magagawa ko kung sirain ko ang iyong black market? Hindi pa banggitin ang pagsira sa isang black market, hanggat nabubuhay pa ako ngayon, tiyak na sisirain kita. Hahaha. Ang Immortal King ay huminto 10 metro ang layo mula kay Yang Yio, nakinig sa mga salita ni Yang Yio, at biglang tumawa ng malakas. Pagkatapos sa susunod na sandali ay mahina niyang sinabi, makinig ka, anak, ang pangalan ko ay Xing Dashan. Sa East City ng Chaos Fairy City, lahat sila ay tinatawag akong Dashan Fairy King. Totoo na ako ay isang bata na walang mana, ngunit ang aking kaluluwa ay kasing lakas ng isang Fairy King. You are interesting. You pumatay ng 4 na late-stage Fairy Kings, which is very good. You are still in my moving eyes, but you are still in my moving eyes. Mga daliri. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at yumuko sa aking binatang Panginoon, sabihin mo sa akin ang iyong Panginoon, at gagantimpalaan kita ng buong katawan. Matagal na nakinig si Yang Yian at nanunuya. Ito pala ay ang Fairy King na nagngangalang Xing Dashan ay natatakot pa rin sa kanyang pinanggalingan. Kung tutusin, sinisikap lang niyang makakuha ng isang salita. Sinabi ng Diyos at Demon Bird na mayroong ilang mga sinaunang lahi sa Chaos Fairyland, at kahit na ang mga superpower sa mundo ng engkanto ay natatakot sa kanila. Ngayon, hindi siya gumamit ng bakas ng mana, ngunit pinatay niya ang 4 na haring engkanto, at tinakat ang haring engkanto na nagngangalang Wu Yipo na nasa dakilang kasakdalan at tumakas sa gulat. Ito ay talagang medyo kamanghamanghang. Kaya ang Xing Dashan na ito ay natatakot na siya ay ipinanganak sa isang sinaunang angkan sa Chaos Fairyland. Sa pag-iisip nito, tumawa si Yang Yian at sinabing, Ant. Haha, dahil ako ay langgam sa iyong paningin, bakit hindi mo gawin? Bakit ka natatakot na may tao sa likod ko? Hahaha. Ikaw, isang Fairy King lang, ay hindi karapat-dapat na makilala ang aking amo. Ngayon, ilalagay ko ang aking mga salita dito. Hindi tiyak kung sino ang luluhod at kung sino ang babagsak. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Yang Yiu sa immortal na hari at sinabing, Wu Yipo, tama ba? Makinig kang mabuti, ang mga taong nanakit sa akin ay nahuli at naibenta sa black market. Tatandaan ko ang account na ito. Kung hindi ako mamamatay ngayon, papatayin kita. How dare you? Galit na galit si Immortal King Xing Dashan. Wait, sa sandaling ito, itinaas ni Wu Yipo ang kanyang kamay upang senadoryasan si Xing Dashan na huwag kumilos. At tumigil din si Xing Dashan. Nang makita ang eksenang ito, naging curious din si Yang Yio. Sino itong Wu Yipo? Magagawa niyang tawagin siyang Young Master ng isang dakilang haring walang kamatayan at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay malamang na hindi simple. Ngunit hindi mahalaga kung ito ay simple o hindi, itong Immortal King na nagngangalang Wu Yipo ay nasa nangungunang blacklist sa isip ni Yang Yio. Kung makakatakas siya sa kalamidad ngayon, papatayin niya si Wu Yipo para ipaghiganti si Zexang. Sa isip ni Yang Yio, isa lang siyang straw bag. Isang dakilang haring walang kamatayan ang tumakas kaagad. Sinabi niya na gagawin niya, at tinawag niya ang Immortal King para sa suporta sa sandaling siya ay maubusan. Nakatayo siya doon nang walang sinasabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, tumigil talaga siya at hiniling sa haring walang kamatayan na huminto, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa susunod na sandali, tinitigan ni Wu Yipo si Yang Yian at sinabing, kahit sino ka man, sa aking paningin, isa kang langgam. Sinira mo ang aking lugar ngayon, dapat kang mamatay, lumuhad para sa akin. Isang dagandong ang lumabas sa bibig ni Wu Yipo. Talagang nanlumo si Wu Yipo. Ang kanyang pagkakakilanlan ay sensitibo at hindi siya pinahahalagahan ng taong iyon sa pamilya. Kaya palagi niyang gustong gumawa ng isang bagay upang makita, kaya ginawa niya ang black market sa Chaos Immortal City. Minsan, siya na mismo ang kumilos, umikot para manghuli ng mga tao at magpakuha ng gamot, at iba pa. At kumuha ng mga tao para gumawa ng mga kaiyahiyang bagay, para lang may maipakita sa kanyang tinaguriang ama na hindi siya sayang. Ngunit ngayon ay tapos na ang lahat, ang itim na merkado ay nawasak ng puting buhok na bata sa harap niya. Ang puso ni Wu Yipo ay lubhang hindi mapalagay, at ang punto ay nadama niya na siya ay nawalan ng mukha. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa kanyang pamilya, siya ay pagtatawanan ng mga taong minamalas sa kanya kapag weekdays. Ngayon, kasama ang immortal na haring si Xing Dashan, si Yang Yiu ay isang patay na tao sa paningin ni Wu Yipo, ngunit gusto niyang iligtas ang mukha. Sa harap ng libu-libong manunood sa Chaos Immortal City, pinaluhod muna niya ang batang ito,
ibinalik ang mukha, at pagkatapos ay pinatay siya. Sino ka sa tingin mo? Nananaginip kang mapaluhod ako. Tumitig si Yang Yiyo nang may pang-aalipusta. Matandang Zing, baliin ang kanyang mga paa. Nagdilim ang mukha ni Wu Yipo. Ngayon ay gusto niyang patayin ang batang ito. Young Master, patayin mo lang siya at babalik tayo sa pamilya. Kahit na ang batang ito ay mula sa sinaunang pamilya ng Chaos Immortal Realm, patayin mo siya at tapusin mo na ito. Kapag bumalik tayo sa pamilya, hindi tayo matatakot sa anumang sinaunang puwersa. Kilalang kilala ni Zing Dashan ang Young Master na ito. Gusto lang niyang iligtas ang mukha at dahan daw ang pahirapan hanggang mamatay ang batang ito. Sabi ko, baliin mo ang mga paa niya, huwag mo siyang patayin. Gusto kong humingi siya ng kamatayan. Umungol si Wu Yipo. Hahaha, tumawa si Yang Yiyo. Sa pagtingin sa Panginoon at tagapaglingkod na ito ay talagang kawili-wili. Hindi niya naisip na tumakas, at hindi siya makatakas mula sa mga kamay ng immortal na hari. Handa na siya. Kung aatake siya muli sa Chenkun Temple, magsasama siya ng 2 tao kahit na siya ay mamatay. Nang makitang kikilos na ang Immortal King, tumawa si Yang Yiyo at akmang i-activate ang kapangyarihan ng Chenkun Temple. Ngunit sa oras na ito, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan, huwag kang pabigla-bigla, hayaan mo akong hawakan ito. Hei Lian. Natigilan si Yang Yiyo, ngunit narinig niyang si Hei Lian ang nagsalita. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito ni Hei Lian. Noong ginamit niya ang Dragon Slaying Sword noon, nag-ambag din si Hei Lian, ngunit sobra lang iyon, at hindi niya namalayan kung gaano kalakas ang soul power ni Hei Lian. Hindi kaya maaaring labanan ni Hei Lian ang isang Immortal King sa oras na ito. Gayunpaman, naunawaan niya ang lahat sa susunod na sandali. Siya. Naramdaman lamang na mas lumakas ang itim na liwanag ng itim na lotus sa dagat ng kamalayan. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Hei Lian, lumalabas na ako sa iyong dagat ng kamalayan. Sa huling pagkakataon na nakipag-away ka sa Bone Monster, ginamit mo ang kapangyarihan ng pinagmula ng kilin sa iyong kaluluwa. Sa pagkakamali, nakuha ko ang kapangyarihan ng iyong pinagmulang kilin. Ngayon gusto kong lisanin ang iyong dagat ng kamalayan. Kabanata 2049, pinapatay ng Black Lotus Sword ang walang kamatayang hari. Naramdaman ni Yang Yiyo na may malinang marinig niyang nagsalita si Black Lotus. Naramdaman niya. Isang bigla ang tensyon sa kanyang puso at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, lalabas muna ako, bitawan mo ang dagat ng kamalayan mo. Sabi ni Black Lotus. Walang kamalay-malay, pinakawalan ni Yang Yiyo ang kanyang dagat ng kamalayan. At pagkatapos ay naramdaman niya ang isang pagsabog ng marilag na momentum. Sa oras na ito, sa mga mata ng mga taong nanunood sa kasabikan sa labas, si Yang Yiyo ay natakot kay Zing Dashan at nakatayo roon ng hindi gumagalaw. Nakita ng lahat na itinaas ng Immortal King na si Zing Dashan ang kanyang kamay kay Yang Yiyo. Ang kapangyarihan ng immortal na hari ay hindi mahuhulaan. Kung gumawa siya ng hakbang, tinansya ng lahat na matatapos na si Yang Yiyo. Ang panggigipit ng Immortal King na nag-iisa ay maaaring maging dahilan upang hindi makagalaw si Yang Yiyo, lalo na ang pagkilos. Natatakot ako na si Yang Yiyo ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, tama ba? No wonder na isip ng lahat. Sa mata ng lahat, hindi gumagalaw si Yang Yiyo dahil sa takot. May mga naiinip din na hindi napigil ang sumigaw ng, "Hoy, bata, huwag kang tulala dyan. Kung hindi mo kayang talunin, tumakas ka na lang. Hindi nakakahiya. Mga ninuno, huwag magsabi ng anuman. Siya ang haring walang kamatayan na hindi maaaring masaktan. Ano ang mali sa Immortal King? May isang Immortal Emperor sa itaas ng Immortal King. Hindi ko lang matiis. Ilang immoral na bagay ang nagawa ng mga tao sa Starlight Black Market sa mga nakaraang taon. Dati ay hinuhuli nila ang mga Demon Cultivator at ibinebenta ang mga ito, at ngayon ay hinuhuli nila ang mga tao at mga demonyo ng magkasama at ibinebenta ang mga ito, at gumagawa sila ng maruming gawain sa likod ng mga eksenang immoral. Tumigil ka na sa pagsasalita, tumigil ka na sa pagsasalita. Oo, hinaan mo ang boses mo. Narinig ko na ang puwersa sa likod ng Starlight Black Market ay hindi simple. Bakit hindi ito simple? Maaaring ito ay isang transcendent na puwersa sa mundo ng engkanto. Totoo yan. Isipin mo, sino sa pinakamalaking puwersa sa mundo ng engkanto ang may apelyidong Wu? Siyempre maraming tao na may apelyidong Wu, ngunit walang masyadong tao na may apelyidong Wu sa Transcendent Forces. Let me think. Hayes. You can't be saying. Tama, narinig ko na ang young master ng Starlight Black Market, si Wu Yipo, ay may malapit na relasyon sa isang tao, at may mga chismis na siya ay isang illegitimate child. Kung hindi, isipin mo ito, paano siya matatawag ng isang dakilang Immortal King na Young Master, at magkakaroon ng mga bantay sa antas ng Immortal Lords? Paano siya magiging dominante sa Chaos Immortal City nang walang anumang kaguluhan?
Pagdinig sa sinabi mo, talagang. Well, wala akong sasabihin. Hindi ko talaga kayang masaktan siya. Ano ang malaking bagay? Hindi mo ba nakikita na pinag-uusapan mo si Wu Xianzhen, isa sa 3 dakilang immortal sa mundo ng mga engkanto? Hindi siya isang immortal, Munting ninuno, itigil ang pakikipag-usap, mangyaring, upang hindi magulo. Ano ang kinatatakutan mo? Young Master, isa rin akong immortal na hari. Hindi ako natatakot kay Xing Dashan. At saka, ito ang Chaos Immortal Realm at Chaos Immortal City. Ang pamilya namin ay walang takot sa sinumang immortal. Huwag mong sabihin sa akin, Young Master, gusto ko ang batang maputi ang buhok na iyon. May nakakaalam ba ng pangalan niya? Yung sino? Paulit-ulit na nagsalita ang isang binata na nakalutang sa ere. Siya ay tumingin lamang ng mga 1.56 metro ang taas at sobrang payat, ngunit siya ay may bitbit na 3 metrong haba na espada sa kanyang balikat, na mukhang napaka-coordinated. Siya. Nagkaroon ng magandang impresyon kay Yang Yiu sa kanyang mga salita. Siya. Hindi sineseryoso si Immortal King Xing Dashan. Sa tabi niya ay may isang matandang parang utusan, baka sa mukha ang pagkabalisa at kaba. Wala siyang paraan upang harapin ang munting ninuno, kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang kamay at umalis sa karamihan, sa takot na siya ay magdulot ng gulo. Pagkaalis ng amo at katulong, may nalilitong nagtanong, ang taong nagsalita ngayon ay tila ang tanging batang master ng pamilya Dongfang, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Chaos Fairy City Dongfang Iron Man. Mukhang sa akin din. Ang mga tao lang mula sa pamilya Dongfang ang naglalakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Kalimutan mo na ito, huwag tayong magdala ng gulo sa ating sarili. Hindi tayo mula sa pamilya Dongfang. Malinaw na narinig ni Xing Dashan at Wu Yipo ang mga talakayan ng mga tao sa kanilang paligid. Naningkit ang mga mata ng dalawa at pinagmasdan ang paligid. Maraming tao ang nag-iwas ng tingin. Sa katunayan, sa isipan ni Xing Dashan at Wu Yipo, bukod sa takot sila sa ilang sinaunang pamilya at lahi sa Chaos Fairyland, talagang hindi sila natatakot sa ibang tao at puwersa. Gayunpaman, sumulyap lamang si Xing Dashan sa pamilya Dongfang at wala nang sinabi pa. Gayunpaman, ito ay sa Chaos Fairy City. Kung sa ibang lugar sa mundo ng engkanto, matagal na niya itong pinatay. Ang importante ngayon ay mapasuko at lumuhad ang maputing buhok na lalaki sa kanyang harapan. Totoo na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi pampubliko nang dumating sila sa Chaos Fairy City kasama ang Young Master na si Wu Yipo, ngunit hindi ito kilala. Ngayong nalaman na, walang itatago si Xing Dashan. Anyway, nawasak na ang black market, kaya babawiin niya ang Young Master at hindi na mananatili dito. Ang pagpunta sa Chaos Fairy City ay para lamang sa pangalawang henerasyong ninuno na ito upang patunayan na hindi siya isang basura. Sapat na ang ginawa ni Xing Dashan sa pagsama sa prinsipe sa pag-aaral, at sa pagkakataong ito. Nagkataon lang na bumalik siya sa pamilya. Ang 9-layered Wu Xianzhen Fairyland ay kung saan niya gustong manatili. Chaos Fairyland, Chaos Fairy City, ay isang magulong ilang. Sinong gustong manatili dito kung baliw sila? Siya ay malinaw na isang mataas na ranggo na immortal mula sa Wuzun Fairyland, na may marangal na katayuan. Dumating siya sa isang barbaric na lugar tulad ng Chaos Fairyland, at kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng dako, dahil sa takot na mapuko ang ilang mga sinaunang puwersa na hindi dapat mapuko. Para siyang apo. Si Xing Dashan ay hindi gustong lumabas kapag weekdays dahil sa kanyang pagkasuklam dito. Nagsanay siya sa pag-iisa sa isang lihim na silid, kaya't hindi siya kilala ng maraming tao. Hanggang ngayon, ang Young Master sa tabi niya ay sumugod sa kanyang sekretong silid para sa pagsasanay sa takot at sinabi sa kanya na ang black market ay nawasak, kaya siya ay lumabas. Sa pag-iisip nito, dapat talagang magpasalamat si Xing Dashan sa batang maputi ang buhok, kung hindi ay hindi niya malalaman kung kailan siya makakapunta sa Wuzun Immortal Domain. Kapag siya itinaas niya ang kanyang kamay, malakas ang kanyang hininga, at ang kapangyarihan ng batas at kapangyarihan ng langit at lupa ay sumambulat na parang baha, na tinakpan si Yang Yiu. Ngunit ang batang ito ay hindi gumagalaw sa mga mata ni Xing Dashan, at naisip din niya na siya ay natakot na tanga. Ano man ang mangyari, kung ang maputing batang lalaki ay mula sa isang sinaunang puwersa sa Chaos Immortal Domain ngayon, dapat niya itong ibagsak ngayon, kung hindi ay mapapaginhawa ang Young Master, at siya, ang tagasunod ng Immortal King, ay walang paraan upang magpaliwanag kapag siya ay bumalik. Sa pagtingin sa hindi gumagalaw na anyo ni Yang Yiu, nginisya ni Xing Dashan ang gilid ng kanyang bibig, ngunit lihim na sinabi sa kanyang puso, mukhang masyado akong nag-iisip. Ang batang ito ay hindi talaga miyembro ng isang sinaunang puwersa. Mabuti ito. Kahit na mamatay siya, mamamatay siya ng walang kabuluhan, at magkakaroon ng paliwanag. Handa siyang iwagayway ang kanyang kamay para ibaba si Yang Yiu. Ngunit ang hindi inaasahan ni Xing Dashan sa sandaling ito ay ang puting buhok na batang lalaki ay biglang sumabog sa masiglang momentum.
Pagkatapos ay nakita niya ang katawan ng maputing buhok na kumikinang na itim, at sa susunod na sandali ay lumitaw ang isang itim na lotus pedestal mula sa kanyang noo. Ano ito? Biglang lumubog ang puso ni Xing Dashan, at naramdaman niyang may mali. Isang itim na lotus pedestal ang biglang lumabas sa katawan ng bata, nakakaiba, at ang aura sa paligid niya ay nagbabago rin. Inakala ni Yang Yian na mamamatay siya kasama ang kaaway, ngunit naisip niya na ang itim na lotus ay talagang lumitaw sa sandaling ito, direkta mula sa dagat ng kamalayan. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang itim na lotus. Pero nakaramdam siya ng inis. Pagkatapos ang itim na lotus ay nagbago sa malamig at magandang babae na palaging nasa dagat ng kamalayan. Narinig lamang niya ang kanyang sinabi, tuturuan kita ng paraan ng paglipad ng espada, at ipahiram sa iyo ang dragon. Slaying Sword. Habang nagsasalita, nakaramdam ng pagkagulat si Yang Yian sa kanyang isipan, at lumitaw ang ilang impormasyon, na dapat na paraan ng paglipad ng espada na binanggit ng itim na lotus. Nang walang oras upang tumingin, hindi niya namamalaya na iniabot ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay sa itim na lotus. Mukha pa ring iceberg si He Lian, ngunit kinuha niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at sinabing, isasayaw ko ang espada, at mapapanood mo kung gaano mo maaalala. Tulala na sagot ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ang Dragon Slaying Sword ay umuugong sa kamay ni He Lian. Nagniningning ang liwanag ng espada. Lumingon si He Lian at itinutok ang espada sa immortal na haring si Xing Dashan, na mahinang nagsabi, ang pagpapalipad ng espada ay maaaring pumatay ng mga kaaway na libu-libong milya ang layo, 10,000 milya ang layo, at kahit nalampas sa mga hangganan. Ang paraan para magpalipad ng espada ay ang tumuon sa isip at gagawin. Lakad, sabi niya. Dahan-dahan, at ang salitang, pumunta, ay nahulog, at ang Dragon Slaying Sword ay tila nabuhay, at ito ay tumalsik mula sa kamay ni He Lian, na umuugong, at lumipad patungo sa immortal na haring si Xing Dashan na parang kidlat. Nakalabas na ang espada. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kalmado, ngunit nakita niya na ang mukha ng immortal na haring si Xing Dashan sa kabilang panig ay nagbago ng husto. Pagkatapos, isang ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang sandata ng engkanto, na tila isang flywheel. Nilingan niya ang kanyang ulo at sinigawan si Wu Yipo, Young Master, tumakbo ka ng mabilis, tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya, umuwi ka na. Buzz buzz buzz. Ang Dragon Slaying Sword ay tumalon at umungal sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa buong mundo. Tumayo si He Lian na nakapikit, at iwinagayway ang kanyang kamay sa hangin, kontrolin ang espada para putulin ang Yellow Spring. Boom! Sa isang whoosh, sa mga mata ni Yang Yian, ang Dragon Slaying Sword ay nilaslas ang Fairy King na si Xing Dashan upang buksan ang kalangitan. Sa sandaling ito lamang, nakuha ni Yang Yian ang momentum ng langit at lupa tulad ng isang malawak na ilog na nagtatagpo sa katawan ng Dragon Slaying Sword. Ang flywheel sa kamay ni Xing Dashan ay biglang kuminang ng gintong liwanag at naging isang malaking flywheel na may diameter na 30 metro. Narinig din ang dagandong ni Xing Dashan, ang flywheel ay nasa langit, ang flywheel ng lahat ng bagay, nagkalat. Sa susunod na sandali, nakita ang inscription sa flywheel, at ang kapangyarihan ng diwata na diwa ng langit at lupa ay natipon sa flywheel na parang ahas na lumulunok ng balyena. Ang napakalaking flywheel ay inihayag na patong-patong. Sa sandaling ito, tila may 10 milyong mga flywheel na nakasalansan. Depensa ito. Kaagad pagkatapos, umungal muli si Xing Dashan, ang batas ng walang kamatayan na hari, ang batas ay pag-aari ng langit at lupa, ginto, kahoy, at tubig, ang tatlong batas ay nasa akin. Ngunit nang matapos magsalita si Xing Dashan, 3 ginintuang, pula, at berdeng sinag na ilaw ang lumabas sa kanyang katawan. Sa isang agad, ang itim na lotus na espada ay nalaslas. Kasabay nito, lumipad si Wu Yipo at tumakas sa isang iglap. Boom! Ang espada ng Dragon Slaying Sword ay 100 talampakan ng haba, at sa pagkahulog ng isang espada, ang mga flywheel sa Xing Dashan ay isa-isang nabali. Sa ingay, nakita ni Yang Yian na ang Dragon Slaying Sword ay tila naging milyon-milyong anino ng espada, ngunit mula sa malayo ay isa pa rin itong espadang nahuhulog. Sa isang kisap mata, tuluyan nang naging abo ang flywheel ni Xing Dashan. Ang 3 ginintuang, pula, at berdeng sinag ay gamulong tulad ng itim na lotus sa sandaling ito. Gayunpaman, si Yang Yian ay nakatayo sa likod ni He Lian at nakakarinig ng malinaw. Narinig lamang niya ang malamig na sinabi ni He Lian, hindi ka masama sa pagmaster ng 3 batas ng ginto, kahoy at tubig. Gayunpaman, kung gusto mo akong pigilan, ang iyong paglilinang sa tuktok ng unang yugto ng immortal na hari ay hindi sapat, at ito ay mas hindi sapat kung hindi mo natutunan ang 3 batas. Kaya, ipapadala kita sa iyong paraan. Pagkatapos magsalita, muling iwinagayway ni He Lian ang kanyang kamay at mahinang sinabi, 5 Elements Control Sword, Sword Chasing Soul.
Matapos basagin ang flywheel ni Xing Dashan, ang Dragon Slaying Sword ay huminog ng 5 sunod-sunod na beses at naging 5 espada. 3. Lumipad ang mga espada at humarap sa 3 lowlight column ni Xing Dashan. Boom, 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 3 pagsabog ang bumasag sa 3 lowlight column at naglaho ng kalahating metro lamang sa harap ni Helian. Ang pang-4 na espada ay dumiretso kay Xing Dashan. Ang ika-5 espada ay lumipad sa langit, patungo sa direksyon ng pagtakas ni Wu Yipo. Sa sumunod na sandali, si Xing Dashan, na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, ay namutla. Pagharap sa pang-4 na espada, lumaban si Xing Dashan, dumura ng isang subaw ng dugo, at umungal upang labanan ang espada. Ngunit ang pang-4 na espada sa oras na ito ay sword energy, sword art, paano niya ito malalabanan? Kumikislap ito at direktang tumagos sa katawan ni Xing Dashan. Sa susunod na sandali, ang liwanag ng katawan ni Xing Dashan ay nawala, naging madilim, at hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, iwinagayway ni Helian ang kanyang kamay, at bumalik ang ika-5 espada sa kalangitan. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyo na may dugo sa espada. Bigla niyang naintindihan. Ang ika-5 espada ay dapat na pumatay kay Wu Yipo na nakatakas. Bumalik sa posisyon. Mahinang sabi ni Helian. 5 magkaparehong Dragon Slaying Sword ang nagsanib sa isang iglap. Ikaw, sino ka? Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Xing Dashan at nagtanong. Pero hindi siya pinansin ni Helian. Siya. Nagulat din si Yang Yiyo. Ano ang pamamaraan ni Helian? Halatang tapos na si Xing Dashan, dahil nakita niya ang butas ng dugo sa puso ni Xing Dashan. Okay, lahat ng mga kalaban ay napatay, at dapat akong umalis, at ang nakatakas ay walang exception. Ito ang sinabi ni Helian kay Yang Yiyo nang lumingon siya. Nagulat ito sa buong audience. Nakakamatay na katahimikan. Puff, Ngunit sa sandaling ito, ang immortal na haring si Xing Dashan ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, sumigaw, at ang kanyang buong katawan ay sumabog, at naging isang tumpok ng ambon ng dugo ng may putok. Sa ngayon, parehong patay ang immortal na haring Xing Dashan at Wu Yipo. Hindi makapaniwala si Yang Yiyo, at nakalubog pa rin sa sword control na casual na inilarawan ni Helian. Hindi niya talaga maisip kung kailan siya naging napakalakas. Narinig din ba niyang sinabi niyang aalis na siya? Kabanata 2050 Sinaunang nakatago. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nag-react si Yang Yiyo at tumingin kay Helian at sinabing, Ikaw. Gusto mong umalis? Mahinahong tumanggaw si Helian at sinabing, Bueno, aalis na ako. Noong nakaraang pagkakataon, sa isang pagkakamali, nakuha ko ang kapangyarihan ng pinagmula ng kilin sa iyong kaluluwa at nabawi ang maraming bagay. Pagdating dito, naramdaman ko ang hininga ng prehistoric world at ang tawag mula sa hindi alam. Naisipan kong pumunta doon para makita. Alam mo rin na ang dati kong buhay ay isinilang sa prehistoric world at kilala bilang unang Black Lotus sa prehistoric world. Bagamat isa na akong Lotus Seed Nirvana ngayon, binubuhay ko rin ang ilang mana. Sa lahat ng mga taon na ito, salamat sa iyo, ako ay naapektuhan ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa sa iyong dagat ng kamalayan. Pagpapakain, unti-unting bumabawi at lumalakas. Bilang karagdagan sa pagsipsip ng kapangyarihan ng pinagmulan ng kilin, alam ko ang landas na tatahakin ko sa hinaharap. Sa pagkakataong ito ay pupunta ako sa lupain ng pagtawag sa ligaw, kung saan maaaring may pagkakataon, kaya gusto kong umalis, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa iyo. Biglang narinig ni Yang Yiyo na aalis na si Helian, at talagang hindi siya komportable sa kanyang puso, ngunit nang marinig niya na ang pag-alis ni Helian ay may kaugnayan sa kanya, nagmadali siyang nagsabi, may nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin, at hindi ka aalis. Talagang nasanay na siya sa pag-iral ni Helian nang hindi mahahalata, at talagang nag-aatubili siyang umalis. Umiling si Helian at sinabing, hindi dahil may ginawa kang mali. Wala itong kinalaman dito. May dalawang dahilan. Ang isa ay sinabi ko na naramdaman ko ang tawag ng sinaunang lupain dito, at gusto kong pumunta doon. Yung iba dahil sa'yo. Hindi sa nakagawa ka ng mali, ngunit. Sa mahabang panahon, ako ay nasa dagat ng iyong kamalayan, pinalusog ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa, at aktwal na nakakaapekto sa iyong paglilinang. Kapag naabot mo ang antas ng paglilinang, ang katawan, kaluluwa, kapangyarihan ng mahika, at mga kasanayan ay lahat ay pinagsama-sama. Kung mayroong anumang interference sa anumang link, makakaapekto ito sa buong pangkalahatang paglilinang. Kaya ang aking pag-iral ay nakakaapekto sa iyong kaluluwa, at higit na nakakaapekto sa iyong normal na paglilinang. Sa katunayan, ang iyong talento sa paglilinang ay maihahambing sa mga henyo noong sinaunang panahon, ngunit ikaw ay nasangkot sa akin. Siyempre, naliwanagan ako noon ng Lotus Seed, at hindi ko alam ang mga ito. Pero ngayong alam ko na, natural na hindi kita maapektuhan.
Kapag iniwan kita sa hinaharap, ang iyong kaluluwa ay hindi maaapektuhan sa anumang paraan, at ang bilis ng iyong paglilinang ay magiging 1,000 milya sa isang araw, at magagawa mong maabot ang isang bagong antas sa mga tuntunin ng pag-unawa sa paraan ng kalikasan at paraan ng pag-iisip. At ang paraan ng pagkontrol sa espadang itinuro ko sa iyo, unawain mong mabuti, at humakbang ka para magkaroon ka ng lugar sa mundo ng mga diwata, patayin ang mga tao sa mga haring engkanto ngayon, at kung magtagumpay ka dito, ito ay magiging tulad ng pagkatay ng manok at aso, at kung magtagumpay ka dito, maaari mong dominahin ang mundo. Yanze, ikaw at ako. Magkikita tayong muli balang araw. Naibalik ko ang maraming mga eksena sa memorya, at kailangan kong i-verify ang mga ito ng isa-isa, at kailangan kong hilingin ang aking mahusay na paraan, at alagaan ang iyong sarili. Ang espadang ito ay isang magandang espada. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makahanap ng scabbard para dito, tiyak na makakatulong ito sa iyo. Natapos ni Helian ang pagsasalita ng bawat salita, at pagkatapos ay itinuro ang noo ni Yang Yio, at biglang lumitaw ang isang marka ng itim na lotus platform. Hindi umiwas si Yang Yio, at hinayaang ituro ni Helian ang kanyang noo. Nakaramdam lamang siya ng pag-iingay sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Ito ang marka ko. Hindi ito magandang bagay. Regalo ko ito sa iyo. Maaari kang maglibot sa Chaos Fairy City. Sana ay matulungan kita. Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Tandaan ang isang pangungusap. Puno ng tinak ang daan. Upang hanapin at patunayan ang katotohanan, dapat kang manatili sa iyong puso. Hindi mataas ang langit at hindi makapal ang lupa. Depende ito sa kung paano mo ito tinitingnan at kung maglakas loob kang isipin ito. Kaya pupunta ako. Pagkatapos magsalita ni Helian, ibinalik niya ang Dragon Slaying Sword kay Yang Yio, tumalikod at naglakad palayo. Sa isang hakbang, lumitaw ang isang itim na lotus, at ang mga lotus ay tumubo sa bawat hakbang, tumuntong sa kalangitan. Helian. Naalala ni Yang Yio ang lahat ng sinabi ni Helian, ngunit medyo nalilito siya. Gayunpaman, alam niya ang isang bagay, si Helian ay nagtagumpay sa nirvana sa ngayon, at gusto niyang umalis at hindi maaaring manatili. Ngunit nag-aatubili siya sa kanyang puso at hindi napigil ang sumigaw. Si Helian, na nakatakas na sa ere, ay tumigil, ngunit hindi lumingon. Tila hinihintay nitong magsalita si Yang Yio. Huminga ng malalim si Yang Yio at sinabing, "Ay, pwede ba tayong magkita ulit? Ay, hindi ko kayang iwan ka." Sa wakas ay sinabi niya ang katotohanan sa kanyang puso. Ang Black Lotus ay hindi man lang lumingon sa ere, ngunit pagkatapos na sabihin ito ni Yang Yio, bahagyang umiling ito, at pagkatapos ay nagsabi, "Kung tayo ay nakatakdang magkita, tayo ay magkikita." Maraming mga paraan sa mundo, ngunit ang tuktok ay pareho. Hihintayin kita sa tuktok, ngunit huwag maging tamad. Salamat. Huminga ng malalim si Yang Yio at yumuko kay Black Lotus. Si Yang Yio ay may masalimuot na damdamin tungkol sa Black Lotus. Kung minsan pakiramdam niya ay isang Elder Master, at kung minsan ay parang isang matandang kaibigan. It was really unpleasant na bigla siyang aalis. Ang busog na ito ay upang pasalamatan siya para sa kanyang paggabay sa mga nakaraang taon, at upang magpaalam din. Ang Black Lotus ay kilala bilang ang unang lotus sa sinaunang panahong mundo, at ang buto ng lotus ay muling isinilang, ngunit mayroon itong pambihirang kwento at pinagmulan, at ito ay karapat-dapat sa kanyang pana. Sa sandaling ito, nakita ang Black Lotus na naglalakad palayo ng hakbang-hakbang na may lotus platform sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit nang siya ay nagtatago sa kalangitan, isang mensahe ang umalangaw-ngaw sa buong Chaos Fairyland, "Makinig, ang sinaunang nakatago sa Chaos Fairyland, si Yang Yio ay mula sa aking hongwang Black Lotus. Kung guguluhin mo siya, ang Black Lotus ay hindi ka papakawalan ng madali pagdating sa mundo. Hayaan ka." Ang salitang, "hayaan ka," ay paulit-ulit, puno ng nangingibabaw na kay-abangan. Ngunit ang Black Lotus ay nawala. Sa pagtingin sa Black Lotus na umaalis sa kalangitan, ang puso ni Yang Yio ay hindi mapakali sa mahabang panahon. Nakaramdam siya ng kaunting pagkawala. Ngunit alam niya na ito ang mahusay na paraan, at bawat tao at bawat buhay na nilalang ay may kanya-kanyang paraan na tatahakin. Dahil ang Black Lotus ay naliwanagan na, wala siyang dahilan para panatilihin siya, lalo pa ang kakayahan. Ito ay makatwiran para sa kanya upang mahanap ang kanyang paraan at ang kanyang pagkakataon. Ngayon, kumilos ang Black Lotus, ngunit tinulungan din siyang malutas ang kaaway, at nagsabi ng isang salita bago umalis, na puno ng pagbabanta at pagpigil. Ngunit hindi alam ni Yang Yio kung sino ang sinaunang nakatago sa bibig ng Black Lotus. O anong puwersa? Tila pinipigilan nito ang Chaos Fairyland. Na-touch ka ba? Siyempre na-touch siya. Tutulungan niya sana siya bago umalis. Ngunit hindi niya alam kung kapaki-pakinabang ang pagpigil sa kanya. Sa katunayan, naisip ni Yang Yio na ito ay mabuti.
Gaya ng sinabi ni He Lian, kung aalis siya sa kanyang kamalayan, hindi na maaapektuhan ang kanyang kaluluwa. Sa oras na iyon, ang kanyang paglilinang ay sumusulong ng mabilis. Talagang pinaghinalaan niya ito noon pa man. Ngunit ngayon si He Lian mismo ang nagsabi nito, na nagpapatunay sa kanyang hula. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa nakakapinsala sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, mapait na sinabi ni Yang Yian sa kanyang sarili, bumalik ka. Sa isang kisap mata, nalaman niyang may mga tao sa paligid niya. Ang labanang ito ay umakit ng hindi mabilang na mga nilalang na panuurin. Nagulat din ito ng maraming tao. Dahil napatay na ang kalaban, ayaw niyang manatili. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang storage ring sa sirang laman ng Immortal King na si Xing Dashan matapos sumabog ang katawan nito. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian at ikinaway niya ang kanyang kamay para kunin ang storage ring. Sa labanang ito, naubos din niya ang lakas, at ang kanyang kaluluwa ay nasa punto rin ng pagkahapo. Mahalagang bumalik at gumaling sa sandaling ito. At hindi ko alam kung kayang pagalingin ng sari-saring ibon si Zexang sa espasyo ng palayok ng Chencon. Pagtingin-tingin sa paligid, bagamat maraming tao, walang nagsasalita, at walang lumapit sa kanya upang guluhin siya. Itinaas ni Yang Yian ang kanyang paa at naglakad palayo. Kahit saan siya dumaan, gumawa ng paraan ang mga tao para sa kanya. Na-curious sila kay Yang Yian, at lalo silang humanga sa kanya. Walang pumipigil kay Yang Yian. Hindi nagtagal ay umalis si Yang Yian sa karamihan. Ngunit narinig niya ang mainit na usapan. Talagang nagbubukas ito ng aking mga mata. Ang maputing buhok pala na binata na ito ay tinatawag na Yang Yiyo. Oo, ang pangalang ito ay ikakalat sa buong chaos pagkatapos ng araw na ito. Ang batang ito ay sumikat, ngunit ang Immortal Lords at Immortal Kings ay hindi sikat. Isang Hanyuan Daoist Immortal na walang magic power, at isang first grade, ay magiging sikat sa Chaos Immortal City. Ito ay hindi patas. Sok, may kakayahan ka bang sirain ang Starlight Black Market? May kakayahan ka bang patayin ang 4 na Immortal Lord sa pamamagitan ng paglilinang ng isang Hanyuan Daoist Immortal sa unang baitang? May kakayahan ka bang harapin ang Immortal King ng walang takot? Kung mayroon ka nito, sisikat ka rin. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay mayroon siyang isang malakas na tao. O Diyos ko, nakakita ako ng isang itim na lotus na nahuhubog ngayon. Napakalakas nito na ang pagpatay sa immortal na hari ay parang pagpatay ng mga manok at aso. Pinatay niya ang immortal na hari sa isang mahinang haplos ng espada, at pinatay pa niya si Wuyipo na nakatakas ng daan-daang milya ang layo. Siya ay talagang makapangyarihan. Sabihin mo sa akin, sino ang babaeng iyon? Demonyo ba siya? Bulag ka ba? Tinatawag niya ang kanyang sarili bilang numero 1 Black Lotus sa prehistoric world, kaya hindi siya maaaring ituring na isang demonyo. Mas curious ako ngayon. Ano ang sinaunang nakatagong bagay na sinabi ni He Lian bago umalis? Halatang may pinag-uusapan siya tungkol sa isang tao o isang puwersa. Isang babala iyon at para protektahan din si Yang Yiyo. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa sinaunang nakatagong bagay. May narinig ba sa inyo? Kailan? Ang mga talakayang ito ay dumating sa puntong ito, sadyang pinabagal ni Yang Yiyo ang kanyang lakad. Nais din niyang malaman kung ano ang sinaunang nakatagong bagay. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.